Noong taong 2061 nang bumagsak ang Japan dahil sa mga patakarang pang-ekonomiya at pagtanda ng populasyon, ang Japan ay naging isang matabang piraso ng karne para sa mga kapitalistang bansa. Nagagawan sila at pinaghiwa-hiwalay ang isa't isa upang maagaw ang kontrol sa Japan. Ang mga sandatang humanoid na tinatawag na amay ay dinala sa digmaan. Ang sitwasyon ng Japan ay naging mas malala kaysa dati. Si Shiba ito. Siya at ang kanyang grupo ng mga kaibigan ay natagpuan ang mga labi ng isang amay. Mabilis na kinuha ng grupo ang anumang magagamit pa at saka umalis. Tinalakay nila kung paano gamitin ang mga pyesa para sa iba't ibang layunin, ngunit si Shiba na siyang pinakamaraming kumuha ay hindi nagpahayag ng anuman. Pagkatapos noon, ibinaba si Shiba sa harap ng kanyang bahay. Nang marinig ng grupo ang tungkol sa scuffle sa pagitan ng ilang mga Japanese at mga dayuhang sundalo, walang pakialam si Shiba at pumasok sa bahay. Dahil sa panahong ito ang pagiging Japanese ay walang pinagkaiba sa pagiging Hudyo, ay minamalas sila. At kahit may talento o pera, mahirap pa rin maghanap ng trabaho. Tinanong ni Shiba ang kanyang sarili kung ano ang saysay ng pamumuhay. Dahil sa panghihina ng loob, umakyat muli si Shiba sa bundok para maghanap ng kung ano. Sa pagkakataong ito, mag-isa siyang pumunta nang hindi niya inanyayahan ang tatlo pa dahil hindi niya alam ang mga pangalan o kung saan sila nakatira. Nakilala lamang niya ang mga ito sa pamamagitan ng isang grupo ng mga mahilig sa robot. Para sa kanya, sapat na ang pagkakaroon ng ganoong relasyon. Pagkatapos ay pumunta si Shiba upang kunin ang mga bahagi mula sa amay na itinago niya kanina. Naglibot siya hanggang gabi bago umuwi. Sa pagkakataong iyon, may narinig siyang sumisigaw para humingi ng tulong. Dahil sa pagkamausisa at takot, inilabas ni Shiba ang kanyang pala ng militar at dahan-daang lumapit sa pinanggalingan ng tunog. Sa likod ng mga dahon ay isang kahon. Gumawa ito ng tunog at ipinakilala ang sarili bilang isang artificial intelligence na may sariling kamalayan at buhay. Ayaw masangkot ni Shiba sa gulo kaya aalis na siya. Ngunit nahulaan ni Guy ang kanyang mga iniisip, pinagalitan siya at alam pa niyang itinago niya ang tagapagbalita mula sa amay. Nakiusap si Guy kay Shiba na iligtas ito dahil ubos na ang baterya nito. Tapos bigla siyang sinabihan nito na tumakbo dahil may paparating. Lumapit ang isang sasakyang militar. Natagpuan nila si Shiba at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa oras na ito. Kalmadong sagot ni Shiba na nagkampang. Hindi sila naniwala sa kanya dahil ito ay isang site kung saan nahulog ang isang amay pagkatapos ng labanan at natukoy nila ang pagnanakaw ng kagamitan. Hiniling ng dalawang sundalo na tingnan ang ID ni Shiba. Siya ay isang ulila na nabubuhay sa kanyang mana at suporta ng gobyerno. Kahit na malinis ang record, pinaikit pa rin siya at sinuri ang kanyang backpack. Nang wala silang makita, hinayaan nila siya. Nang maayos na ang mga bagay, bumalik si Shiba upang kunin si Guy at dinala ito sa isang abandonadong pabrika. Ang lugar na ito ay palihim na niyang inangkin at sa likod ng pinto ng seguridad ay isang amay. Sinimulan niyang i-charge ang baterya ni Guy. Na-curious ang AI kung nag-assemble siya ng amay ng mag-isa. Ikinwento niya kung paano niya natuklasan ang pabrika. Parang ito ay isang uri ng pagkasira. Pagpasok niya sa loob para tingnan ay nandoon pa rin ang mga gamit. Medyo natagalan si Shiba para mabuksan ang sekretong silid at nang buksan niya ito, nakahiga na ang amay sa loob. Gayunpaman, ang bagay ay may kakaibang istruktura dahil nawawala ang central control device. Pinag-aaralan ito ni Shiba hanggang ngayon. Iyon na lang ang kagalakan na natitira niya sa pira-pirasong mundong ito. Nagpahayag ng paghanga si Guy sa hilig ni Shiba. Biglang nagtanong ito na hindi naisip ni Shiba noon kung ano ang gagawin niya pagkatapos ng pagtakbo ng amay. Nanatili siyang tahimik. Bilang tugon sa katahimikang iyon, sinabi ni Guy na ayos lang kahit na ginawa niya iyon dahil sa interes. Dahil noong mga Border Wars, bumili pa rin ang mga tao ng mga inumin at popcorn para lang mapanood ang dalawang robot na naglalaban. Lahat ito ay para sa kanilang personal na interes at kasiyahan. Pinutol siya ni Shiba. Nag-activate siya ng signal jammer bago umalis. Iniwan si Guy para maningil doon. Nang magsara ang pinto, nagsimulang kumilos si Guy. Iniskan nito ang buong pabrika at kinokontrol ang mga makina upang simulan ang paghahanda ng isang bagay. 3 araw na simula nang umalis si Shiba. Ang patuloy na pag-ulan ay labis siyang nababalisa. Natatakot siyang maubos ni Guy ang lahat ng kuryente sa pabrika. Kinabukasan, nahuli ng militar ang grupo ng mga kaibigan ni Shiba habang sinusubukan nilang baguhin ang isang sasakyan gamit ang mga pyesa ng amay. Itinuring ng commander na ang tatlo ay mga terorista at ipinakita ang isang larawan ni Shiba na hinihiling na magbigay sila ng impormasyon kung ayaw nilang mamatay. Samantala, habang inaayos ni Shiba ang kanyang earphones, kinuha ni Guy ang signal at hinimok siyang tumakbo mula sa bahay nang biglang pumasok ang mga sundalo. Nang hindi siya makita, agad nilang sinimulan ang pagsuri sa mga kamera sa malapit. Tumakbo si Shiba sa pabrika at nakita niyang natapos na ni Guy ang amay.
Ngunit hindi siya pinayagang magulat ng matagal dahil dumating na ang mga sundalo sa pamamagitan ng mga kamera. Nakita nila ang dalawang Oceanian mecha at ang tatlong kaibigan ni Shiba ay na-hostage. Hiniling ng komandante na lumabas si Shiba na pinaghihinalaang bahagi siya ng isang organisasyong terorista. Sinubukan ng tatlo na ipaliwanag na sila ay mga batang taga-lungsod lamang na mahilig mag-modify ng mga sasakyan ngunit hindi siya nakinig at itinutok ang kanyang baril sa kanila na napilitang lumabas si Shiba. Gagawin na sana ni Shiba ang sinabi niya ngunit nagsalita si Guy kung gusto ba niyang mahuli at gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan o lalaban siya at hahanap ng daan sa paghihirap. Maliban sa pagiging isang isda na nakulong sa isang hola o maging isang isda na tumetalon sa Dragon Gate at nagiging dragon. Kung naniniwala siya dito pagkatapos ay pilot ito. Walang pag-aalinlangan pinili niyang piloto ang amay kasama si Guy. Nang walang makitang paggalaw ang commander nagsimula siyang magpaputok. Pumasok si Shiba sa amay at ipinasok si Guy na parang susi. Matapos ang ilang segundo ng pagsusuri nakilala ang amay bilang Kenbo. Nagsimula ang proseso ng pag-scan ng retina at nakikita na ni Shiba ang lahat sa labas. Si Guy ay lumitaw sa isang mas cute na anyo. Pagkatapos ng kaunting masanay sa sabungan binago ni Shiba ang amay sa humanoid mode. Kasunod ng mga tagubili ni Guy si Kenbo ay sumisingil sa labas na ikinagulat ng lahat. Lumipad si Shiba at sinuntok ang isang amay pagkatapos ay hinawakan ito at inihagi sa isa pa. Gayunpaman gumanti pa rin ang kalaban kaya napilitan siyang umatras at magtago. Nagpatuloy sila sa pagpapakawala ng mga bala na inilagay siya sa isang mahirap na lugar. Isang unit ng kaaway ang tumalon mula sa likuran na bumuo ng isang pincer na pag-atake sa Kenbo. Sa puntong ito sinabi ni Guy kay Shiba na gamitin ang pagtatapos ng paglipat. Sa nagliliyab na mga mata hiniling nito kay Shiba na isigaw ang pangalan ng paglipat ng malamig hanggat maaari. Sa pagsalakay ng parehong kaaway na si Amais sumigaw si Shiba pumutok ng kanya na bakal at ginamit ang kanyang sandata para tumago sa isang unit. Mabilis niyang hinawakan ang umatake mula sa likod at hinampas ang braso nito sa kabilang braso. Ito ang unang pagkakataon na tunay na nakaramdam ng buhay si Shiba kaagad pagkatapos. Kinuha ng isang sundalo ang tatlong kaibigan ni Shiba bilang hostage at hiniling na sumuko siya. Nang makita ito sinabi ni Guy kay Shiba na tinakpan ito. Nagiba naman ito ng tono at sinabing kasangkapan lang ang tatlong iyon para kay Shiba na ginamit niya ito sa pag-iipon ng mga pyesa para ayusin ang Kenbo. At ngayong kumpleto na ito hindi na sila naging kapaki-pakinabang. Ininsulto pa ni Guy ang commander sa kanyang mukha sinabing nawalan siya ng track sa mga tunay na terorista at sa halip ay inaresto at pinarusahan ang mga inosenteng sibilyan kung gaano kaiya. Pagkasabi nun ay umalis na silang dalawa. Kasunod ng matapang na panunukso na iyon ang dalawa ngayon ay kailangang manirahan sa pagtatago ng ganito. Nang gabing iyon huminto si Shiba upang siyasatin ang Kenbo. Tiningnan niya ang kanyang telepono at nakitang pinaghahanap siya ngayon dahil sa terorismo. Ngunit sa sobrang gutom wala siyang pakialam. Tinanong ni Shiba kung ano ang susunod nilang gagawin. Sinabi ni Guy na kailangan nilang tumawid sa Seto Inland Sea at tumungo sa Okayama ang lugar na iyon ay nasa labas ng kontrol ng Oceanian military kaya hindi sila nakakaakit ng pansin. Ngunit kahit na sila ay hinabol pa sila ay mabubuhay na lamang sa pagpapatapon. Mukhang makatwiran iyon kaya umidlip si Shiba para makabawi ng lakas. Kinaumagahan kinailangang i-camouflage ni Shiba si Kenbo dahil ipinaalam sa kanya ni Guy na kailangan nitong magpahinga pagkatapos magproseso ng napakaraming impormasyon sa isang araw. Kailangan nito ng tulog para maiwasan ang overloading. Nang matapos ang pagbabalat kayo naghanap si Shiba ng makakain dahil hindi pa siya nakakain mula kahapon. Lumapit siya sa isang hardin na puno ng mga gulay at naisip niya na dahil hinahabol na siya na parang kriminal hindi na mahalaga ang gumawa pa ng kaunting krimen. Kaya't pumunta siya sa hardin at pumitas ng kamatis nang siya ay kakagat. Ang may-ari ng hardin ay nagpakita na may hawak na karit na tinakot si Shiba na yumuko ng malalim at humingi ng tawad. Tahimik na tumingin sa kanya ang may-ari pagkatapos ay sinabi kung tutulungan siya ni Shiba bibigyan niya siya ng pagkain. Pagkatapos nito sa ilalim ng gabay ng mabait na magsasaka umani si Shiba ng maraming uri ng gulay. Pagsapit ng tanghali nakakain siya ng mga malamig na kamatis na ibinabad sa batis. Pagkatapos kumain hiniling siya ng magsasaka na tumulong sa pagtatanim ng mga buto. Nagtrabaho sila hanggang hapon ngunit sa katunayan ay hindi nakaramdam ng pagod si Shiba. Masaya siya sa mga bagong karanasang ito. Ito ay may katuturan dahil palagi siyang nakatira sa lungsod. Kaya ang mga karanasang tulad nito ay napakahalaga. Ang magsasaka nang makita ang lahat ay inanyayahan si Shiba sa kanyang tahanan. Ang kanyang asawa ay lumabas upang batiin siya at hiniling ng magsasaka na maghanda siya ng pagkain para sa kanilang panauhin. Masaya siyang pumayag at sinabihan si Shiba na maligo muna pagkatapos maligo. Inabutan siya ng engranding kainan ng mag-asawa.
Hindi na nagpapigil si Shiba at nagsimulang kumain. Sa unang kagat niya walang kamalay-malay na tumulo ang mga luha niya dahil iba ito sa lasa ng fast food na lagi niyang kinakain na nagparamdam kay Shiba ng tunay na saya. Pagkatapos kumain uminom si Shiba ng tsaa para banlawan ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon nag-broadcast ang TV ng wanted notice para kay Shiba. At sa kanyang walang imak na pagkalito sinabi ng matanda na minsan na siyang nagkaroon ng anak. Ngunit sa kasamaang palad namatay siya habang nakikilahok sa digmaan sa hangganan. Nangako silang dalawa sa isa't isa na sabay silang mangisda pagbalik niya. Ngunit tila hindi mangyayari iyon. Ang bangkang iyon ay hindi nagamit hanggang ngayon. Sinabi ng matanda na kung kailangan ito ni Shiba ibibigay niya ito sa kanya. Malinaw niyang alam na hindi terorista si Shiba dahil walang teroristang yuyuko at hihingi ng tawad ng napakaamo sa bukid pagkatapos mahuli na nagnanakaw ng pagkain. Sa kabaligtaran tinulungan pa siya ni Shiba sa pag-aalaga sa hardin. Sinabi ng matanda na sa ganitong magulong panahon hindi dapat mawala ng tiwala sa mga tao kaya ibibigay niya kay Shiba ang tiwala na iyon. Tiniyak din niya sa kanya na hanggat nananatili si Shiba dito walang mangyayari sa kanya. Nabuhayan ng loob si Shiba nang marinig ang mga salitang iyon na patuloy niyang pinasalamatan. Para mawala ang awkward na pakiramdam sinabi ng matandang babae na titingnan niya kung tapos na ang paglalaban ni Shiba. Nag-alok ng tulong si Shiba. At sakto namang tumunog ang doorbell. Sinabihan ng matandang lalaki si Shiba na magtago pagkatapos ay lumabas upang salubungin ang hepe ng pulisya ng bayan na dumating upang tingnan kung mayroong nagtatago dito na mga terorista. Ang matanda na may determinadong tingin ay mariing sinabi na walang tao dito. Gayunpaman nakita ng opisyal ang sapatos ni Shiba ngunit dahil sa kredibilidad ng matanda pumikit ang opisyal. Noong gabing iyon nakipag-ugnayan si Guy kay Shiba na narinig nito ang lahat at alam din niyang hindi pinansin ng opisyal ang bagay na iyon. Gayunpaman alam nilang dalawa ni Shiba na nasa panganib ang matandang mag-asawa kung mananatili pa siya. Kaya kinaumagahan umalis siya na may dalang liham ng palm. Una ipinahayag niya ang kanyang matinding pasasalamat sa pagtanggap pinasalamatan sila para sa pagkain at kanilang mainit na salita at humingi din ng pahintulot na humiram ng bangka. Nang maging maayos na ang lahat nangako siyang babalik siya. Dagdag pa rito ginawang magulo ni Shiba ang bahay na para bang inatake niya ang mag-asawa para maiwasan ang pagdududa. Pagkatapos ay ikinonekta ni Shiba ang bangka kay Guy at nagsimula ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Gayunpaman hindi pa rin mapalagay si Shiba dahil parami ng parami ang mga krimen na nakatambak sa kanya ng mga bagay na hindi pa niya nagawa. Kumpiyansa na sinabi ni Guy na ayos lang. Gaano man karaming krimen ang ibintang sa kanya basta't lumabas ang katotohanan ito ay malulutas. Nang marinig iyon gumaan ang pakiramdam ni Shiba at umalis. Ipinaalam sa kanya ni Guy na ilang minuto lang ay makakarating na sila sa kabilang pampang. Ngunit nasa unahan ng border war zone isang brutal na larangan ng digmaan. Bago sila makapaghanda inihayag ni Guy na napapalibutan sila ng mga puwersang militar ng Asya na nag-set up ng isang interception formation. Sinuri ni Guy ang buong larangan ng digmaan at kinumpirma na mayroong hindi bababa sa 12 kaaway mekhis. Huli na para tumakas kaya ang tanging pagpipilian ay ang pagsingil pasulong. Sinabi ni Guy na naibagsak na ni Shiba ang Oceania kung natalo rin niya ang Asia. Magiging bayani siya kahit na hindi iyon ang gusto ni Shiba. Ang pagkakataong lumaban ay nagpaputok sa kanya. Habang nagpaputok ang mga puwersang Asyano tumalon si Kenbo sa himpapawid dumaong sa isang sirang tulay sa malapit gaya ng kinalkila ni Guy. Nagpatuloy ang dalawa. Sinisingil at ibinaba ni Kenbo ang isang amay at ginamit ito ni Shiba bilang isang kalasag itinulak ang dalawa sa tubig. Lumakas ang kilig kay Shiba at muli siyang sumulong na naglabas ng dalawa pang amais. Namangha ang commander ng kalaban sa maliksi na galaw ni Kenbo. Tinukoy ni Guy ang apat na kaaway na nagpaputok mula sa di kalayuan na sinugod ni Kenbo sinipa ang dalawa palayo at kumuha ng rifle upang barilin ang isa pang umaakay na amay. Ngunit ang armas ay nangangailangan ng pag-verify ng pagkakakilanlan at hindi magagamit. Walang problema hinampis ni Shiba ang hawakan ng rifle sa ulo ng amay. Gayunpaman mas maraming reinforcement ang dumating at napalibutan sila sa apat na panig. Nagkalkula si Guy ng ruta ng pagtakas. Nakakita ito ng mataas na kapasidad na baterya sa malapit kung mag-apoy ito ay sesabog. Sinamantala ang putok ng kalaban inutusan ni Shiba si Kenbo na ihagis ang ilang mga baterya sa ulan ng mga bala na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Gamit ang apoy bilang takip nagpahinga ang dalawa para dito. Gayunpaman ang mga puwersang Asyano ay nagpatuloy sa pagpapaputok na tinamaan ang binti ni Kenbo at hindi na ito makakilos. Mabilis nilang pinalibutan at pinigilan si Shiba pagkatapos ay nagpakawalan ng granazone ng bala sa sabungan upang sirain ito at patayin. Ngunit si Kenbo ay masyadong matigas para sa unang barrage na makalusot. Nagpatuloy ang commanding officer sa pagpapaputok hanggang sa mapatay si Shiba.
Ngunit nang muli silang magbaril, isang sniper mula sa malayo ang nagpabagsak sa isa sa mga amay. Agad naging alerto ang hukbong Asyano. Ngunit ang distansya sa kabuuan ng bulubundukin ay ganap na nakalock ang kanilang pag-target. Bawat putok ng bala ay nagpabagsak ng isang amay at nang mahulog ang lahat, ang piloto mula sa kabilang panig ay nakipag-ugnayan kay Shiba na ibinigay sa kanya ang lokasyon na kailangan niyang puntahan at binigyan siya ng password. Pagkatapos nagpaputok ang piloto na iyon ng 2 smoke round para magkaroon ng pagkakataong makatakas si Kenbo. Ito ay mga espesyal na usok ng panghihimasok na ginagawang imposible para sa hukbong Asyano na subaybayan ang posisyon ni Shiba. Pagkatapos nito nakilala ni Shiba ang kanyang tagapagligtas, nagpasalamat sa kanya at nagpakilala. Pagpapakilala din ni Guy. Gayunpaman nagpakita ng pagkairite si Guy nang makitang may isa pang AI na katulad nito dito. Binati rin sila ng AI ng ibang piloto. Sumakay ang 4 sa isang sasakyan at umalis. Ang iba pang AI ay nagpakilala bilang Kay at ang piloto ay si Gashin. Sinimula ni Guy na suriin ang paligid upang matukoy kung saan sila pupunta at ipinaliwanag ni Kay na ang kalsadang ito ay ginawa bago ang digmaan sa hangganan. Ito ay natira mula sa isang proyekto sa Highway Privado na pinondohan at itinayo ng lihim, kaya hindi malalaman ng kaaway ang tungkol dito at maaari silang maglakbay ng ligtas. Pagkatapos ay si Shiba naman ang magtanong kung sino si Gashin. Sa isang maikli at reserbang pag-uugali, ipinaliwanag ni Gashin na ang mga Hapones ay nagpipilot sa EMA at bumubuo ng kanilang sariling hukbo na may layuning ibalik ang Japan. Tinawag ni Gashin ang kanilang organisasyon na Yatigariso. Sinabi ni Guy na si Shiba ay nakatagpo ng mga totoong terorista. Dinala si Shiba sa kampo ni Yata kung saan nakilala niya ang mga maintenance worker. Kahit na tinawag nila siyang mahina at pambabae, pumayag pa rin silang ayusin ang Kenbo. Tapos may dumating na ibang tao nagpakilalang Risa. Pinamunuan niya siya upang makilala ang kapitan ng pangalawang unit ni Yata, si Kyumei, pagkatapos ng maikling pagpapakilala. Tinanong ni Kyumei si Shiba ng ilang mga katanungan na tila isang interogasyon, na nagtatanong kung mayroon siyang mga kasama o nag-assemble ng Kenbo mismo, at kahit na nagtatanong kung si Guy ay na-program ni Shiba. Bagamat medyo nabigla sa mga tanong na ito, mahinahong sumagot si Shiba. Nadatnan niyang naka-assemble na si Kenbo at naayos na lang niya at inayos, hindi man lang alam kung gagana ito. Si Guy naman natagpuan niya ito sa kagubatan at nagkataong nag-activate ito nang ipasok niya ito. Pagkatapos ng ilang talakayan, ipinahayag ni Kyumei na ang Kenbo ay pag-aari ni Yata. Mayroon itong pares ng magkakapatid na unit na idinisenyo batay sa konsepto mula sa isang amay na nagngangalang Johan. Kasalukuyang pinamamahalaan ni Gashin, idinagdag ni Kamui na ang dahilan kung bakit hindi ito ma-activate ni Shiba sa unang pagkakataon na nakita niya ito ay dahil sa isang nawawalang bahagi na dapat ay ihahatid sa Kenbo, ngunit ang piloto at AI na nagdadala nito ay inatake na nagresulta sa Kenbo na nananatiling tulog hanggang sa dumating si Shiba. Pagkatapos ng lahat ng iyon, galit na itinanong ni Guy kung binabalak ni Yata na bawiin si Kenbo. Gayunpaman sinabi ni Kamui na magiging masyadong hindi patas kay Shiba, kaya inalok siya ng pangalawang kapitan ng unit ng mas magandang deal na sumali sa kanila. Hindi sila mga terorista tulad ng sinasabi ng balita. Sila ay isang revolusyonaryong hukbo, hindi sukdulan sa kanilang mga aksyon, kaya hindi mga terorista. Bukod dito, dahil kayang kumpunihin at labanan ni Shiba si Kenbo, nakita nila siya bilang isang bagay na bagay. Nag-alinlangan si Shiba, alam niyang ang pagsali sa kanila ay nangangahulugang kailangan niyang pumatay ng mga tao. Nagalit si Gashin, sinabing hindi laruan si Kenbo, ito ay sandata ng digmaan. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Shiba ang isang video ng maraming mga sibilyang Hapones na pinaslang at itinuro na hawak ni Shiba sa kanyang mga kamay ang kapangyarihan upang iligtas sila, ngunit nag-aalangan pa rin na parang duwag nang makita ang hindi nakakumbinsi na mukha ni Shiba, si Gashin ay bumagsak sa galit. Hiniling ni Kamui kay Shiba na patawarin siya, na ipinaliwanag na ang ama ni Gashin ay minsan ay nagkaroon ng determinasyon na ibalik ang Japan, ngunit namatay siya bago matupad ang layuning iyon. Ang magaspang na ugali ni Gashin ay nagmula sa kanyang pagnanais na mapagtanto ang kalooban ng kanyang ama sa lalong madaling panahon. Pagbabalik sa desisyon ni Shiba, sinabi ni Kamui na ayos lang kahit na tumanggi siya ay matutulungan nila siyang mabawi ang kanyang pagkamamamayan. Bumalik sa normal na buhay, mamuhay sa ibang pangalan at pagkakakilanlan kapalit ng pagbabalik ni Kenbo. Matapos marinig ang lahat ng mga termino, tumahimik si Shiba, pagkatapos ay sinabing pag-iisipan niya ito. Lumabas siya at umupo mag-isa. Sa pagkakataong iyon, dumating si Risa para makipag-usap sa kanya. Tinanong ni Shiba kung bakit siya sumali sa Revolutionary Army. Sinabi niya sa kanya na minsan ay may pamilya na siya, ngunit namatay silang lahat sa isang aksidente sa trapiko at ang sasakyan na responsable ay isang transportasyong militar mula sa hukbong Asyano. Dahil sa diplomatic immunity, idineklara silang inosente at binaligtad pa ang sisi sa kanyang pamilya sa pagdudulot ng pinsala sa militar.
Ang paghingi ng kabayaran ang pagbabalik tanaw dito ay pumupuno pa rin sa kanya ng sama ng loob at sigurado siya na maraming tao sa Japan ang nakakaramdam ng ganoon din. Kaya naman sumali siya sa kilusan para buhayin ang Japan at gayon din ang lahat dito. Ngunit walang ganoong dahilan si Shiba para sumali. Namatay ang kanyang mga magulang dahil sa sakit walang kaugnayan sa militar. Noong una inakala niyang libangan lang ang pagsasama-sama ng Kenbo ngunit nang mag-away kasama sina Kenbo at Guy ang pakiramdam ng pag-aaway ng metal ay nagpasigla sa kanyang katawan sa pananabik. Gayunpaman nang harapin niya ng malapitan ang kamatayan nabalot siya ng takot at umatras sa kanyang sarili nang maalala ang sandaling iyon. Pagkatapos isang banayad na dampi ng katiyakan ang nagmula kay Risa. Matapat niyang inamin na siya ay ipinadala upang hikayatin siya na sumama kay Yada ngunit naisip niya na kung ang kanyang sariling nakababatang kapatid ay nasa parehong posisyon hindi niya ito magagawang hikayatin. Alinman ay sinabi niya sa kanya na tumakas sa malayo at mamuhay ng mapayapang buhay. Gusto niyang mas pahalagahan ni Shiba ang kanyang sarili. Paano magiging masaya ang isang tao kung walang kasama? Sa pag-alala sa lahat ng pinagdaanan niya at sa matatandang mag-asawa sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Noong gabing iyon iniulat ni Kumay na ipinaalam sa kanila ng punong tanggapan na pinataas ng militar ng Asya ang seguridad pagkatapos nilang iligtas ang Kenbo. Kaya pansamantala nilang ihihinto ang planong putulin ang mga linya ng supply ng kaaway at bumalik sa punong tanggapan. Si Shiba naman hindi sigurado si Rizzo kung sasali siya. Habang si Gashi ay nanatiling inis sa kanyang kahinaan kinabukasan ginaisang siya ni Gashi para sa pagsasanay. Ipinakita niya kay Shiba ang listahan ng mga drills na dapat nilang tapusin sa araw na iyon at hindi siya binigyan ng pagkakataong tumanggi dahil sinimulan lang niya ang session na pinilit na sumunod si Shiba. Samantala ipinakita kay Guy ang mga accessory na gagamitin sa Kenbo ni Risa. Nang hapong iyon pagod si Shiba sa pagsasanay at sinabi sa kanya ni Gashi na simula pa lamang ito bago umalis. Sa gabi nakahiga si Shiba sa kama at nakikinig kay Guy na walang katapusang gumagalaw tungkol sa kung gaano kamahal si Kenbo. Ngunit siya ay sobrang pagod at nakatulog. Kinaumagahan muli siyang kinaladkad ni Gashi para sa pagsasanay. Nang gabing iyon pagod na pagod siya sa pagkain. Ngunit lahat ng tao sa paligid niya ay nakita ang kanyang mga pagsisikap at pinasaya siya. May nagpagawa pa sa kanya ng espesyal na inumin. At pagkainom nito ay nakatulog siya. Kinabukasan muli siyang tinawag para magsanay. Samantala pinanood ni Guy ang Kenbo na unti-unting nakumpleto at si Shiba mismo ay patuloy na bumubuti. Noong araw na iyon binigyan siya ni Gashi ng maagang pahinga. Pagbalik ni Shiba para magpalit ng damit tinawag siya ni Risa para makita si Kenbo. Nilagyan ito ng bagong baluti pati na rin ang isang espada at kanya na nakakabit sa likod nito. Namangha si Shiba sa galing ng mga espesyalista. Matapos mag-usap ng ilang bagay kay Risa pumunta ang dalawa sa malapit na batis para maligo. Casual na naghubad si Risa sa kanyang harapan at nang makita ang kanyang kahihiyan hinawakan niya ang kanyang kamay at tumalon sa tubig kasama niya. Pinawi ng malamig na agos ang kanyang mga alalahanin. Pagkatapos noon nag-usap sila, sinabi sa kanya ni Risa na kinabukasan aalis sila sa lugar na ito at tatango sa Hiroshima at tinanong kung nakapagdesisyon na siya. Sinabi ni Shiba na natatakot pa rin siyang makipag-away. Ngunit pagkatapos na gumugol ng oras sa lahat na pagtanto niyang hindi sila masamang tao. Kaya sumama siya sa kanila na gusto niyang matuto at lumaban kasama si Kenbo. Tuwang-tuwa si Risa sabay tapik sa ulo. Noong gabing iyon sinabi niya kay Guy ang kanyang desisyon. Sinabi ni Guy na lagi niyang susuportahan si Shiba dahil iniligtas siya ni Shiba. Iniulat ni Risa ang pagpili ni Shiba kay Kamway. Kinabukasan sinubukan ni Guy at Shiba ang bagong Kenbo. Salamat sa mga pag-upgrade at pagpapanatili lumipat ito ng mas mabilis at mas maliksi kaysa dati. Sa isang laslas malinis itong hiniwa sa isang malaking bato. Pagkatapos ng trial run bumaba si Shiba mula sa Kenbo at nakilala si Gashi. Ipinahayag niya ang kanyang pagkamangha sa mga pag-upgrade at pagkatapos ay si Gashi ang pumalit sa pagpilot nito. Kailangang maging pamilyar ni Gashi sa Kenbo kung sakaling mamatay si Shiba at ganoon din ang dapat gawin ni Shiba. Pagkatapos ay nagkaroon ng practice match ang dalawa gamit ang amay ng isa't isa at ang unit ni Gashi na pinangalanang Johan ay ginabayan ng AIK ang kanilang friendly match ay pantay-pantay. Kahit na masyadong nagsasalita si Guy at inis si Gashi mahinahon niyang iniwasan ang bawat putok ni Shiba. Kalmadong pinayuhan ni Kay si Shiba na magpalit ng armas ng mas may kakayahang umangkop kapag naisip na ng kanyang kalaban kung paano siya sasalungin. Ngunit nag-aalala si Shiba na kung lumaban siya ng masyadong seryoso magasgasan si Kenbo. Habang siya ay ginulo mabilis na pumasok si Gashi at agad na sinabihan ni Kay si Shiba na lumipat sa isang kalasag upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos noon naglabas siya ng isang maikling punyal at tinaga ang sandata ni Kenbo. Pagkatapos ay itinutok ang kanyang baril dito.
Ngunit nakuha ni Gashi ang isa pang sandata at nilaslas ang balikat ni Johan. Ang resulta ng labanan ay isang tabla at kinilala rin ni Gashi si Shiba bilang isang piloto. Sa mismong pagkakataong iyon muling inatake ang kampo at nilapitan sila ng isang itim na amay. Tinarget nito ang mga sasakyang pangtransportasyon na may dalang mga pyesa ng AIMA at sinimulang basagin ang mga ito. Nang matapos ibinaling nito ang atensyon sa mga rebelding puwersa. Nang akmang hahampasin ang napakalaking braso nito hinarang ito ni Kenbo at nagsimulang mag-away ang dalawa. Napansin ni Guy ang braso ng AIMA na nagbubuga ng init. Walang available na data sa bagay na ito kaya kailangan nilang maging lubhang maingat. Sa tamang sandali dumating si Sister Risa para tumulong. Nakagawa lang siya ng ilang putok bago ang amay ay agad na nag-teleport sa kanyang harapan at napatay siya sa isang suntok. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay nagdulot kay Shiba sa pagkabigla at hindi makapag-react. Tinawag siya ni Guy na bumalik agad para maiwasan ang panibagong hampas ng itim na amay. Nakipag-ugnayan sa kanila si Comway na hinihiling sa kanilang dalawa na bumili ng oras para mailikas niya ang lahat. Samantala si Gashi nang mapagtanto na ito ang amay na pumatay sa kanyang ama ay naglunsad ng isang pag-atake sa kabila ng mga pagtatangka ni Kay na pigilan siya. Kasabay nito ang kanyang mga alaala ay bumalik sa araw na iyon. Hiniling ni Gashi sa kanyang ama na hayaan siyang piloto si Johan sa halip na ang training mech. Pumayag naman ang kanyang ama dahil walang bakas ng panganib. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis dumating ang isang emergency alert na nagsasabing sinalakay ng isang itim na amay ang pangkat ng kanyang ama. Nang tumakbo si Gashi upang hanapin siya nakita niyang pinatay na ng amay ang kanyang ama. Si Gashi na puno ng galit ay nanumpa na ipaghiganti ang kanyang ama. Sinabihan siya ni Kay na huminahon dahil hindi stable ang vitals niya at hindi niya makontrol ng maayos si Johan. Inihagis ng itim na amay ang sandata nito kay Gashi at mabilis na sumugod si Kenbo upang iligtas siya. Gayunpaman si Gasin ay nasa isang hindi matatag na emosyonal na estado at sinabihan si Shiba na mawala. Sa sandaling ito nakipag-ugnayan sa kanya si Comway at hinimok siyang makipagtulungan upang talunin ang amay kung pareho silang natalo. Lahat ng tao dito ay mamamatay. Sinubukan din siyang pakalmayan ni Kay para patatagin ang kanyang sarili pero ang problema ay ang parehong mga mata sina Guy at Kay ay walang data sa amay na ito upang bumuo ng isang diskarte sa labanan. Ang tanging impormasyon na mayroon sila ay sinalakay ng amay na ito ang bawat locus yung madaanan nito. Ang mga hukbong Asyano at Hilagang Amerika ay nakatanggap ng matinding pinsala mula rito. Tinawag nila itong Ghost. Inilunsad ni Ghost ang unang pag-atake na may malakas na kidlat na mabilis na strike na nagpa-atres kay Kenbo na sinundan ng isang combo ng tuloy-tuloy na suntok laban kay Shiba. Nagbigay ng cover fire si Gashi. Tumalon pa atras si Ghost at gumamit ng sandata mula sa hukbong rebelde para umatake. Nagulat ito kay Shiba dahil nagawa nitong gamitin ang sandata ng walang pag-verify ng pagkakakilanlan. Ipinaliwanag ni Kay na ito ang dahilan kung bakit mapanganib si Ghost. Sa pakikipaglaban sa ama ni Gashi na wala ang isang braso ni Ghost pagkatapos ay kinuha ang braso mula sa isa pang amay at ginawa itong sarili. Patuloy na gumagalaw si Ghost sa kabila ng target ng pakay ni Johan. Sumugod si Kenbo para pigilan ito. Nagalit si Gashi at sinabihan si Shiba na umalis sa kanyang firing line. Sumagot si Guy na kung ganoon ang kaso mas mabuting itigil na niya ang pagkukulang sa kanyang mga kuha. Bagamat nagtalo sila maayos pa rin ang kanilang coordinate umaatake habang umaatres at binaygo si Ghost. Sa sandaling iyon tumawag si Mizuki mula sa maintenance team para maghatid ng mga armas. Nilock ni Gashi ang target at nagpaputok ng isang flash round kay Ghost pagkatapos ay tumakbo kasama si Shiba sa itinalagang lokasyon. Nadetect sila ni Ghost at agad na hinabol. Nang makuha ng dalawa ang kanilang mga armas dumating din si Ghost. Ang tatlo ay naghanda para sa labanan. Inilunsad ni Ghost ang unang pag-atake ngunit hinarang ito ng mainit na talim ni Kenbo. Nagbigay si Johan ng cover fire. Hinarang ni Ghost ang mga putok at binilisan niya si Johan. Tumakbo si Kenbo para tumulong ngunit sinalubong siya ng Ghost na ibinato si Johan sa kanya. Gayunpaman inaasahan na ito ni Guy at tumalon ng mataas sa hangin. Lumipat si Kenbo sa isang baril at nagpaputok pababa. Habang humaharang si Ghost gamit ang braso nito inabot na ito ni Shiba. Pinutol ang isang braso at sinaksak ito sa binti ang iba ay kay Johan. Lumipat si Gasin sa armor-piercing round at patuloy na pinaputokan ang ulo ni Ghost. Gayunpaman kahit walang ulo nakagalaw pa rin ito. Tumalon ito sa likod ni Kenbo at itinulak siya papunta kay Johan na tinulak silang dalawa sa lupa. Pagkatapos ay inactivate ng Ghost ang internal reactor nito para masira ang sarili kasama nilang dalawa. Ang temperatura ay patuloy na tumataas at ang Ghost ay naging pula mula sa itim. Hindi nakatakas si Shiba o si Gashi at pareho silang nagbitiw sa kanilang kapalaran.
Sa sandaling iyon nagdala si Kamui ng suporta sa Artilleria upang salakayin ang Ghost. Inutusan niya silang puntirya ang mga dugtungan nito. Nang maluwag na sila kumawala sina Kenbo at Johan at tumakbo para magtago. Parehong hinintay na sumabog si Ghost ngunit patuloy lang itong uminit na walang palatandaan ng aktwal na pagsabog. Nang hapong iyon tinawagan ni Kamui ang dalawa. Ipinaalam niya sa kanila na dahil nakaranas sila ng matinding pagkalugi sa parehong mga tauhan at armas babalik muna siya sa punong tanggapan upang iulat ang sitwasyon. Ang gawain ng paglilinis ng larangan ng digmaan ay ipagkakatiwala kay Gashi at Shiba. Kailangan nilang matapos bago dumating ang hukbong Asano. Nang wala ng heat signal umakyat sina Gashi at Shire para hanapin ang lugar. Habang naghahanap ng mga heat signature nakita ni Shiba ang kwintas na ginamit ni Risa. Bumaba siya para kunin iyon at napaiyak siya. Nang gabing iyon tulad ng hinula ni Gashi dumating ang hukbong Asano lalo na ang lalaking pula ang buhok. Siya ay may kakayahang gayahin ang isang buong labanan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga bakas nito. Nagulat siya sa pagsulong ni Shire sa pakikipaglaban at mas naging sabik siyang makilala siya matapos maramdaman na natalo niya si Ghost. Nasasaktan pa rin si Shire sa pagkamatay ni Risa at naiintindihan ni Gashi dahil naranasan na niya ito noon. Ang pulang buhok na lalaki mula sa Asian military ay nang-alap ng impormasyon tungkol sa lahat ng 3 unit ng Mi at muling nilikha ang mga ito. Ang Kenbo ang orihinal na unit si Johan ay isang sniper type at ang Ghost ay wala pa ring available na data. Ang taong mapula ang buhok ay maaaring makabuo ng mga hakbang para sa lahat ng 3. Alam niyang inalis ng Ghost ang mga limiter nito para maabot ang hindi kapani-pani walang lakas marahil ang ay sa loob ay nag-evolve sa sarili nitong. Pagkatapos ay tinawag ng Redhead ang kanyang kasama si Ray upang maghanda ng isang unit ng Mi para sa kanya. Kinabukasan habang naglalakad kasama si Gashi pinag-isipan ni Shiba ang mga bagay-bagay at nagpa siya na umalis sa paghihimagsik dahil natatakot siyang mamatay. Sa pagkakataong ito hindi tumutol si Gashi at sinabing ipapaalam niya kay Kamui. Dahil hindi nakasali si Shiba hindi na siya pinayagang mag-pilot ng Kenbo. Sinabihan siya ni Gashi na itago ito sa isang lugar at iulat ang lokasyon nito. Bago sila maghiwalay ng landas sinabihan ni Shire si Gashi na mag-ingat. Sumagot si Gashi na siya ang magdedesisyon sa sarili niyang kapalaran ngunit sumigaw si Shire na takot siyang mamatay at lalo pang takot na makitang mamatay ang mga taong kilala niya. Sinabihan siya ni Gashi na huminto sa pagdadaldal sinabi na ang mga duwag ay walang karapatang magsalita tungkol sa kamatayan. Nang maglaon itinago ni Shire si Kenbo malapit sa batis at umalis kasama si Guy. Nang lumabas sila sa kagubatan salamat kay Guy na nag-overwrite ng data sa ID card ni Shiba at gusto ng paunawa hindi siya nakilala ng mga sibilyan. Tinanong ni Guy kung ano ang susunod niyang plano. Sinabi ni Shiba na plano niyang bisitahin ang bahay ni Risa at ibalik ang kanyang kwintas. Bagamat hindi niya alam kung may naroon pa inakala na lang niyang may mga kamag-anak ito. Tiningnan na ni Guy ang aksidenteng kinasangkutan ng pamilya ni Risa kaya nahanap niya ang address nito. Nagpasalamat si Shiba sa kanya at nagbiruan sila bago umalis. Sa ibang lugar 2 lalaking nakasuot ng pulang buhok ang nag-uusap. Ginagawa nilang mga kriminal ang mga sibilyang Hapones at pagkatapos ay nagkukunwaring pinaparusahan sila. Gamit ang dahilan upang makakuha ng merito at kaluwalhatian nakita nila ang mga Hapones na hindi mas mahusay kaysa sa mga ganid. Samantala dumating si Shiba sa address na ibinigay sa kanya ni Guy ngunit ang bahay ay ganap na pinatag. Naisip niyang baka may mga kamag-anak pa si Risa at nagpa siyang magtanong sa paligid. Gayunpaman ang lahat ng nakakita sa kanya ay umiwas sa kanya na parang isang sumpa. Habang nalilito siya may lumapit na batang babae at tinanong kung kaibigan ba siya ni Risa. Pagkatapos isang lalaking may delikadong ekspresyon ang lumapit at nagtanong kung sino siya. Nagpakilala si Shiba at ipinakita ang kwintas ni Risa. Nang makita ito dinala siya ng lalaki sa kotse. Sinabi niya kay Shiba na ang bahay ni Risa ay nawasak ng hukbong Asano. Wala na ang kanyang pamilya at may mga alingaungaw na sumali siya sa rebelyon. Kautusan iyon ng bagong gobernador general. Ang iba ay nahaharap sa katulad na kapalaran maging ang kanilang mga kamag-anak ay pinuntirya. Wala itong pinagkaiba sa pang-aapi. Pagkatapos ay dinala siya ng lalaki sa isang kainan sa gabi kung saan nakilala ni Shiba ang isang grupo ng mga kabataan na ayon sa lalaki ay mga kaibigan noong bata pa si Risa. Tinawagan niya sila rito para marinig ang balita tungkol sa kanya. Nagtawanan sila at inalala ang mga alaala nila ni Risa hindi alam ang totoo sa huli. Kailangang sabihin ni Shiba sa kanila. Nagulat ang lahat. Ang ilan ay hindi napigilan ang kanilang mga luha pagkatapos ng lahat. Siya ay isang mabuting tao na palaging tumutulong sa iba tulad ng kanyang kalikasan. Tinanong nila si Shiba kung ano ang susunod niyang gagawin dahil hindi niya alam kung nasaan ang kanyang mga kamag-anak. Binalak niyang ilagay ang kwintas sa puntod ng kanyang pamilya.
Nang tanungin niya ang lokasyon nito tumahimik ang lahat. Sa wakas ay nagsalita ang may-ari ng tindahan na alam niya kung nasaan ito dahil nasa bundok ito at magtatagal bago makarating. Nag-alok siya na hayaan siyang manatili sa gabi. Tumanggi si Shiba ngunit gusto ng lahat na manatili siya. Napagdesisyonan pa nilang pumunta silang lahat para bisitahin ang libingan ng pamilya ni Risa. Nang maglaon ay nagdaos sila ng hot pot party at inimbitahan si Shiba. Bagamat nag-aalangan pa siya hinimok siya ng matanda na manatili. Pagkatapos kumain alam ni Mr. at umalis ang kanyang anak. Habang nag-uusap sila at tumitawid sa kalsada ng may berdeng ilaw biglang huminto ang sasakyan ng gobernador sa mismong harapan nila. Ibinaba niya ang bintana at sinisi ang matanda na dumihan daw ang kanyang damit dahil sa kanya. Samantala sa ibang lugar ang taong mapula ang buhok ay nakatanggap ng bagong modelo ng Ami. Tuwang-tuwa siya kaya hindi na siya makapaghintay na i-drive ito at tugisin ang Kenbo at Ghost. Speaking of Ghost kasalukuyan itong nagtatago sa isang kuweba at inaayos ang sarili. Kinabukasan nagsimulang magkagulo ang mga tao sa biglaang pagkawala ni Mr. Nose at ng kanyang anak. Pagpunta nila sa kanyang bahay nakita nilang inilipat na ang lahat ng gamit. Ang lahat ay kakaibang kainahinala. Nagsalita ang isang miyembro ng grupo sinabing narinig niya na kung may target ng bagong gobernador magdamag silang mawawala. Iisa lang ang katangian ng mga taong iyon. Mayroon silang mga paniniwalang laban sa gobyerno ang sabi-sabi ay ipinapadala sila sa mainland at ito ay walang pinagkaiba sa human trafficking. Narinig ni Nagay at Shiba ang buong kwento at kinumpirma ni Gay na totoo ang sinabi ng daldal na ito. Ipinaliwanag ni Gay na sinuri niya ang lahat ng nakapalibot na surveillance camera mula noong nakaraang gabi hanggang sa kasalukuyan. At dahil walang mga sasakyang pang-militar ang umalis sa lungsod nangangahulugan ito na hindi pa naibebenta si Mr. Gayunpaman walang sapat na kredibilidad si Shiba para paniwalaan siya ng iba kaya pumili si Gay ng isang random na lalaki mula sa grupo at inilantad ang kanyang pinakamadilim na sikreto na nagpasimulang maniwala ang lahat at sumang-ayon na harapin ang gobernador para hilingin ang pagbabalik ni Mr. Nose at ng kanyang anak na babae. Sa panig ni Gashi iniulat niya ang pagpili ni Shiba. Si Kamui ay nakiramay sa kanya at binanggit din na sa pagbalik sa punong tanggapan magkakaroon siya ng bagong teammate na isang piloto na nilagyan ng disenyo ng frame batay sa Kenbo. Bumalik sa gobernador tinatalakay niya ang mga hati ng kita sa kanyang mga kasabwat. Pinlano nilang ibenta si Mr. No sa forced labor at ang kanyang anak na babae sa ilang perverts. Sa sandaling iyon dumating ang isang ulat na ang mga mamamayang Hapon ay nagtitipon sa tarangkahan. Samantala pinili ni Shiba na manatili sa restaurant. Dumating ang balita na ang mga nagprotesta ay naaresto na. Kinasuhan sila ng mga anti-government crimes at inalis. Nalaman din ni Gay na ang mga ipinadalang sasakyan ay mga truck ng militar na ipinadala upang linisin ang mga tahanan ng mga ibebenta. Sinabihan ni Gay si Shiba na umalis agad dahil darating na sila. Matapos tapusin ang tawag ibinigay ng may-ari ng restaurant kay Shiba ang lokasyon ng libingan ng pamilya ni Risa at hiniling sa kanya na ihatid ang kanilang pagbati. Kung tungkol sa mga bagay doon sila na mismo ang bahala sa kanila. Pagkatapos ay itinapon si Shiba bago dumating ang militar. Pagkatapos nito nahuli ang buong grupo ni Mr. Nagmarcha sila sa kalye at inihayag na lahat sila ay papatayin dahil sa pagsalungat sa gobyerno. Pinanood ni Shiba ang lahat sa kanyang telepono at nakaramdam ng matinding kalungkutan para sa kanila. Isang tao ang binaril pa ng gobernador nang walang dahilan. Napaluha si Shiba na pagtanto kung gaano siya naging duwag at mahina. Palaging tumatakas at iniiwan ang mga tumulong sa kanya nagsalita si Guy. Kung labis mong kinamumuhian ang iyong sarili bakit hindi magbago at maging isang mas mahusay na bersyon. Lagi siyang nandyan para suportahan siya. Dahil doon nabawi ni Shiba ang kanyang pasya. Mula sa loob ng tagsibol biglang nagningning ang mga mata ni Kenbo. Nang hapong iyon nang malapit ng patayin ang mga tao at tinutukan sila ng mga baril isang pagyanig ang nagpatigil sa lahat. Tumalon si Kenbo at gumamit ng kalasag para protektahan ang lahat. Ang gobernador ay nag-utos ng pag-atake ngunit ang mga puwersang iyon ay masyadong mahina para tawaging amay. Hinawakan ni Shiba ang isa at inihagis ito sa isa pa na na-neutralize silang dalawa. Pagkatapos ay itinaas niya ang kamao ni Kenbo sa harap mismo ng gobernador na kinikilabutan siya. Ito ang hitsura ng tunay na kapangyarihan. Nanginginig ang lalaki at nagmakaawa sa kanyang buhay. Pagkatapos ini-broadcast ni Guy sa buong mundo ang ilegal na human trafficking operation ng gobernador. Tumawa ng malakas ang taong mapula ang buhok sumisigaw bravo. Paulit-ulit na binalaan ni Shiba ang gobernador na kung sakaling mahawakan niya muli ang ibang Hapones bibisitahin niya ang kanyang tahanan tuwing gabi. Sa pamamagitan nito umalis siya at si Mr. Nose at ang kanyang anak na babae ay pinalaya din ng mga tao. Kinaumagahan dumating si Shiba kung saan naghihintay si Gashi. Iniwan din niya ang keepsake ni Risa sa puntod ng pamilya nito.
Noong unang panahon sa isang nayon ng palayok sinundan ng maliit na si Shin ang kanyang lolo sa paggawa ng mga magagandang ceramic na gawa. Sa ilalim ng kanyang mga kamay ang lahat ay naging pino at katangi-tangi. Ngunit isang araw dumating ang militar ng Asya upang agawin ang kanilang lupain at pagawaan. Hindi nila pinayagan ang kanyang pamilya na tumanggi. Nakatingin lang ang lolo niya habang nawasak ang pinagawaan niyang pagawaan sa buong buhay niya. Mula sa araw na iyon hindi na siya muling gumawa ng palayok. Nang makita siyang ganoon ipinangako sa kanya ng maliit na si Shin na isang araw ay ibabalik niya ang pabrika ng pamilya. Bumalik sa kasalukuyan parehong si Johan at Kenbo ay nasa isang napinsalang estado na may ilang mga kritikal na bahagi na nasira. Parehong kinailangan ni Guy at Kay na mag-recharge para makapag-operate ng maayos. Nakipag-ugnayan si Gashi kay Mizuki na talagang gustong tumulong ngunit wala siyang magawa dahil siya ay gumagalaw iniiwasan ang mga puwersang Asyano habang pabalik sa punong tanggapan. Ipinaalam niya sa kanila ang mga lokasyon ng mga pyesa na kailangan para sa parehong makina upang sila mismo ang makapag-ayos ng mga ito bago umalis. Tinanong ni Shiba si Gashi kung ano ang susunod na gagawin at dinala niya ang bata sa ilegal na paghigop ng kuryente para ma-recharge ang dalawang mata. Matapos silang itago para makapagpahinga pumasok si Gashi at Shiba sa lungsod upang maghanap ng matutuluyan sa hotel. Bagamat si Shiba ay isang batang taga-lungsod ito ang unang pagkakataon niya doon kaya't siya ay medyo nataranta at tinawag siyang country bumpkin ni Gashi. Sinubukan niyang sumagot ngunit sinabihan siya ni Gashi na huwag pansinin. Pagkatapos nilang mag-check-in ay dumiretso na sila sa kanilang kwarto. Pinayuhan ni Kay na maligo na silang dalawa dahil grabe ang amoy nila. Nagulat si Shiba na kahit isang AI ay nakakadetect ng amoy ngunit sinabi ni Kay na kahit wala iyon ang pagtingin lang sa paligid ay magsasabi sa iyo na lahat ng nasa malapit ay nakatikip ang kanilang mga ilong. Kaya pagkapasok nila sa kwarto ay naglinis na silang dalawa. Pagkatapos maligo ay sabay na silang kumain. Nakatanggap si Gashi ng mensahe mula kay Mizuki na naihatid na ang mga pyesa kaya bukas na sila magsisimula sa pagkukumpuni. Nang marinig iyon masayang nagsimulang kumain si Shiba. Napansin niyang hindi kumakain ng gulay si Gashi at tinanong niya ito. Ipinaliwanag ni Kay na si Gashi ay napakapiling kumain kaya naman tinukso siya ni Shiba para lamang matitigan. Humingi ng paumanhin si Shiba sinabing hindi niya alam na hindi gusto ni Gashi ang ganoong klase ng biro na hindi niya kailanman naging kaibigan kaya hindi niya alam kung paano makipag-usap ng maayos. Sinabi sa kanya ni Kay at Guy na huwag mag-alala na sinasabing sinusubukan lamang ni Gashi na kumilos ng matigas upang itago kung gaano siya karupok. Nag-aaway tuloy silang tatlo. Samantala ang European military matapos marinig ang mapanuksong pananalita ni Shiba at makatanggap ng malaking dagok sa ekonomiya at reputasyon ng Asia ay nagsimulang maghanda ng militar para harapin siya. Umaasa ang commander na ang bulaklak ng digmaan ay mamumukadkad dito sa dugo at pulbere. Kinabukasan umalis si Gashi at Shiba upang kunin ang mga bahagi. Sa bus sinabi ni Gashi kay Shiba na tingnan ang lungsod ng Japan na ngayon ay nasa ilalim ng dominasyon kasama ang mga tao nito na dumaranas ng pang-aapi at kahirapan. Sinabi niya na isang araw ay bawiin niya ang lugar na ito. Pagkatapos ay dumating ang dalawa sa isang bar kung saan nagtatrabaho ang mga miyembro ng paglaban. Nang ibinigay ni Gashi ang tamang password ibinigay ng may-ari ang pakete sa kanila. Ang may-ari nang marinig ang talumpati ni Shiba ay umasa rin sa kanya. Hindi nagtagal pagkaalis nila habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa responsibilidad biglang may sumabog sa di kalayuan sa daungan. Ang hukbong Europeo ay buong tapang na naglunsad ng pag-atake sa Asian Zone. Ang mga Asyano ay gumanti ngunit hindi gaanong. Sina Gashi at Shiba ay sumama sa lumilikas na karamihan upang obserbahan ang sitwasyon. Samantala walang habas na nagpaputok ang hukbong Oceanic walang pakialam sa mga sibilyan. Dumating ang dalawang batang lalaki sa evacuation center. Nakita ni Gashi na malubha ang sitwasyon para sa panig ng Asya at maaaring ihinto nila ang paglikas ng mga sibilyan at sa halip ay tumuon sa depensa. Hindi yun matanggap ni Shiba at may gustong gawin. Tumugon si Guy sa kanyang pagnanais sa pamamagitan ng pagpapasya na ihak ang mga kagamitang sibilyan upang gabayan ang paglikas. Pagkatapos ay nahak ni Kay at Guy ang lahat ng display screen ng lungsod at nagsimulang idirekta ang mga tao sa ligtas na ruta. Gayunpaman hindi pa rin ito magiging mabilis dahil masyadong mabilis ang pagsulong ng hukbong Oceanic. Gusto ni Shiba na gamitin ang Kenbo para sa suporta ngunit sinabi ni Gashi na sa oras na pumunta sila para kunin ito at bumalik lahat ay patay na. Inabando na rin ng komandante ng Asya ang mga refugee sa paniniwalang kung papatayin ng mga puwersang Oceanic ang mga sibilyan ang opinyon ng publiko ay tatalikod sa kanila. Sinubukan ng mga sibilyan na umalis sa gusali ngunit pinigilan sila ng mga sundalong Asyano. Noon lang isang wasak na Asian amay ang itinapon sa gusali. Nagdulot ng kaguluhan ang hukbo ng Oceanic ay patuloy na sumulong sa kanila.
Sa sandaling iyon lumitaw ang isa pang amay kumikilos sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa ilang sandali ito ay nasa gitna ng mga puwersa ng Oceanac. Ipinakilala nito ang sarili bilang mas-aro na sinasabing kumilos sa ngalan ng hustisya. Matapos ipakilala ang sarili mabilis nitong hiniwa ang isang amay sa kalahati pagkatapos ay tumalon sa hangin at hinampes gamit ang natalong bangkay ni amay bilang isang kalasag bago tinapos ang tatlong Oceanic amay sa isang tulak. Pagkatapos ay bumaling si Mas-aro sa mga puwersang Asyano at pinabagsak ang tatlong kaaway sa isang sweep. Sa pagkamangha ng dalawang commander tumalon si Mas-aro ng napakataas at diretsyong lumipad patungo sa isang unit ng artillery ng amay at ibinaba ito. Pagkatapos nito lumipad siya sa buong lungsod pinatay ang sinumang amay na kanyang nakita. Ang mga mapa ng magkabilang panig ay ganap na lumiwanag sa mga pulang tuldok na nagpapahiwatig na ang kanilang mga unit ay nilipol. Sa pagkalugi na umabot sa 70% napilitang umatras ang puwersa ng Oceanac. Naiwang tulala sina Shiba at Gachi habang nasasaksihan nila ang eksena na kaawang ang kanilang mga bibig nang ipahayag ni Guy na ito ang kanilang bagong teammate. Pagkatanggap ng summon notice mabilis na umalis ang dalawa. Sa isang kagubatan noong hapon sina Gachi at Shiba ay nakipagsapalaran ng mas malalim at natagpuan si Mas-aro. Unang bumati si Shiba ngunit bigla siyang pinutol ng AI sa kabilang linya. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Angelo na may mapagmataas na tono na nagpapahayag ng paghamak sa mga lalaking piloto at hinihingi pa ang dalawa na yumuko bilang pasasalamat sa pagliligtas nito. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-alitan sina Gachi at Shiba sa wakas ay ipinahayag nito na ang prinsesa at ang kanyang piloto ang magiging bago nilang mga kasamahan at ang piloto na iyon ay si Shin. Bumaba siya mula sa sub-commander unit ng walang salita pagkatapos ay biglang umiyak. Pagkatapos ang tatlo ay dinala sa malapit na base ng Yada. Si Shin ang unang humingi ng tawad sa pagsalubong sa kanila ng luhaan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at nakipag-chat kay Shiba habang si Gachi ay nanatiling malamig at masungit walang sinasabi. Ayon kay Shinmi ang labanan noong umagang iyon ay ang kanyang unang tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Noong una maintenance worker lang siya ni Yada hanggang sa biglang sumulpot si Angelo at sinabihan siyang maging piloto at pumayag naman siya kaagad. Malaki ang tiwala ni Angelo sa kakayahan nitong husgahan ang mga tao. Kahit na tinukso ni Guy at Kay na si Angelo ay mahilig lang sa mga babae silang tatlo ay nagsimulang magbiro at maglokohan na nagbigay kay Gachi ng matinding sakit ng ulo. Samantala dumating ang pulang buhok na nagngangalang Hardy at ang kanyang kaibigan upang makipagkita sa kanilang commander. Ipinatawag sila ng commander dahil nahanap na nila ang posisyon ng Ghost. Nakumpirma na ngayon na ang Ghost ay isang unmanned machine na may AI na nagtatampok ng independenteng pag-iisip. Nananatiling misteryo ang nasa likod nito. Nakuha na ni Ghost ang mga puwersa mula sa North America, Asia, Eurasia at Oceania. Ang mga matataas na opisyal ay desperado na angkinan ang Ghost upang makakuha ng bentahe sa digmaan. Inutusan sila ng superior ni Hardy na hanapin ito at kung maaari sirain ang Ghost upang maiwasang mahulog ito sa kamay ng ibang bansa. Nang maayos na ang usapin sa trabaho lumipat ang superior sa isang personal na paksa. Siya pala ang adoptive father ni Hardy. Hiniling niya sa kanyang anak na umuwi kapag bakasyon dahil miss na miss siya ng kanyang ina. Pumayag naman si Hardy at umalis na. Gayunpaman habang nasa kotse alam na alam ng kanyang kaibigan na malamang na ilibing ni Hardy ang kanyang sarili sa trabaho sa panahon ng bakasyon. Napakaraming bagay na kailangan niyang gawin ni Hardy. Pagkatapos bumaba si Hardy sa paborito niyang panaderia. Binigyan pa siya ng may-ari ng tindahan ng extra. Alam na ang alyansa ng Hilagang Amerika ay nagsisikap na ibalik ang Japan sa kabila ng mga pagsisikap ang katotohanan ay ang utos na iyon ay pagmamay-ari pa rin ng militar ng Hilagang Amerika. Kahit na mabawi ng Japan ang autonomiya ang pamumuno nito ay nasa ilalim pa rin ng North America. Sa kalaunan ng buong bansa ay maaaring maging isang kolonya. Ayaw ni Hardy na umasa ang mga tao sa ibang mga bansa. Kinailangan nilang bumangon at bawiin ang pag-aari nila. Pagkatapos kumain ng pastry nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakad. Sinabi ni Hardy na hindi niya gustong umuwi ngunit dahil siya ay ampon at gayon din ang iba pang mga bata sa bahay. Hindi siya nababagay sa kanila. Halos wala siyang mahanap na nakapagpa-excite sa kanya hanggang sa dinala siya ng kanyang ama sa kapaligiran ng militar. Sa unang pagkakataon na nakakita siya ng isang ami alam niyang militar ang kanyang tinatahak. Sa oras na matapos niya ang kanyang kwento nakarating na ang dalawa sa kanilang mission area. Bumalik sa grupo ni Shiba nakarating sila sa isang luxury hotel para magpahinga. Ngayon lang nagtanong si Shiba kung bakit iba ang tatlo nilang ama sa mga nasa militar. Ipinaliwanag ni Angelo na mayroong isang kumpanya na tinatawag na Brenzon na sumusuporta sa mga grupo ng paglaban mula sa Japan. Opisyal ang punong tanggapan nito ay nasa Europa. Ngunit ito ay isang kumpanya ng Shell lamang.
Walang nakakaalam kung ang kumpanya ay may anumang masasamang layunin. Ngunit sa ngayon maayos ang lahat para sa mga mata na katulad nila. Ang mga ito ay nakonfigure ng isang panlabas na ahensya na tinatawag na ILS na maikli para sa Intelligence Learning System. Isang autonomous na sistema ng pag-aaral. Parang special case si Guy. Bagamat ibinahagi niya ang parehong codebase kina Kay at Angelo, ipinadala siya sa rehiyon ng karagatan ng isang tao. Sa anumang kaso tinuturing pa rin silang magkapatid. Pagbalik nila sa kwarto tinanong ni Shiba si Guy kung nagtataka ba siya kung bakit siya pinapunta doon. Pero walang pakialam si Guy dahil gusto niya ang sitwasyon ngayon. Bumalik sa lokasyon ni Hardy, nakilala niya ang dalawang tao sina Roger at Sophie na tutulong sa kanya sa pag-aalis ng mga multo. Gayunpaman ipinahayag ni Sophie ang kanyang pagtutol sa misyong ito dahil naniniwala siya na ang manu-manong pagpilot kay Amy ay hindi gaanong ligtas kaysa sa paggamit ng unmanned Amy units. Ipinaliwanag ni Hardy sa kanyang mga nasasakupan na kung gumamit sila ng mga unmanned units kakailanganin nila ng isang buong platan. At dahil ang mga puwersang Asyano at Ocean Ian ay nagbabanta pa rin, hindi nila magagawa iyon. Sa makatuwid si Hardy ay nagtipon ng mga piling tao upang manghuli ng mga multo. At ang pagiging napili ay nangangahulugan na siya ay lubos na sanay. Ngayon kailangan lang nilang sundin ang kanyang mga utos at ang mga multo ay hindi naiiba sa isang regular na Amy. Kung hindi sila sumunod hindi siya sigurado. Kinabukasan nagpatuloy ang grupo ni Shiba sa kanilang paglalakbay patungo sa punong tanggapan. Samantala sa langit nagsisimula na rin ang kanilang operasyon ng pangkat ni Hardy. Naramdaman ng mga multo silang apat mula sa kuweba at agad na lumukso sa ibabaw. Lumapag si Hardy kung saan ito lumitaw. Si Ghost ang unang kumilos, nagmamadaling umatake. Inutusan ni Hardy ang koponan na maghiwalay at mag-strike mula sa maraming direksyon. Ang taktika na ito ay napatunayang epektibo habang ang Ghost ay nahihirapan na hindi pa ito nakipaglaban sa isang koponan na ganap na gawa sa mga makinang pinapatakbo ng tao. Kailangan nilang sirain ito bago umangkop si Ghost sa bagong estilo ng pakikipaglaban na ito. Gayunpaman huli na, nakatuon lamang si Ghost sa kasamahan ni Hardy na pinilit na umatras si Hardy sa kahirapan. Nang sinubukan ni Roger na tumulong, napigilan ni Ghost ang pag-atake at inihagi sa kanya ang kaibigan ni Hardy. Nagpaputok ang militar ng mga missile mula sa labas, ngunit naglabas ng jamming signal si Ghost na nagpalihi sa kanilang trajectory. Nagpatuloy si Roger sa pag-atake at nahuli siya ni Ghost. Ang ikatlong braso ay umusbong mula sa likod ni Ghost. Ang itim na lalaki ay napilitang isakripisyo ang isang braso para makatakas. Ganap nang umangkop si Ghost sa mga taktika ni Hardy at naghahanda na siyang durugan. Biglang naramdaman muli ni Guy ang parehong layunin ng pagpatay. Bukod kay Shiba, ang dalawa pa at ang AI ay walang maramdaman. Akala ni Guy ay siya lang at hindi pinansin. Bumalik sa Ghost, gumamit ito ng chain tip fingers para direktang atakehin ang mga piloto sa loob ng aircraft. At pagkatapos, habang hindi nakabantay si Roger, pinatay siya ng isa sa mga daliri mula sa loob. Hindi makapagdalamhati ng matagal, mabilis na kinakalkula ni Hardy ang isang bagong diskarte sa pag-atake. Siya at ang dalawa pang nakasakay. Si Sophie at ang isa pang teammate ay nauna upang makagambala sa Ghost. Ngunit pareho silang nakatali sa mga sinulid na inilatag nito sa ilalim ng lupa. Sa kabila nito, patuloy na sumusulong si Hardy. Nang magpaputok si Ghost, umiwas siya sa pamamagitan ng paghilig sa kanyang katawan at saka tumalon paatras para barilin ang magkadugtong ng braso nito. Ngunit hinarang nito ang putok at sinubukang mag-counterattack. Biglang na-dislocate ng bala ang dugtungan ng paa nito na nagmula kay Roger. Kahit na siya ay namatay, ang AI ay aktibo pa rin at natapos ang misyon. Tinapos ito ni Hardy gamit ang isang bala na diretso sa dibdib nito. Ito ay bumagsak. Gayunpaman, makalipas ang ilang segundo, nakatakas ito gamit ang isang sasakyang panghimpapawid ng militar. Si Hardy galit na galit ay sumumpa na papatayin niya ito. Tungkol naman sa grupo ni Shiba, dumating sila sa punong tanggapan at nakilala si Yudo, ang kinatawan ng Yada. Natutuwa siyang dumating ang tatlo ng ligtas, ngunit sinabing may naghihintay na sa kanila. May gustong makipagkita sa kanila. Isang tagapamagitan sa Brenzon Company at kanilang organisasyon, nagpakilala siya bilang si Gobal. Iminungkahi ni Gobal ang pakikipagsosyo sa negosyo batay sa digmaan. Umupo ang lahat para mag-usap. Masayang ipinahayag ni Gobal ang kanyang pagnanais para sa pangmatagalang kooperasyon hanggat may digmaan. Ang kanyang kumpanya ay magkakaroon ng negosyo. Bukas din siya sa pagpopondo kung kinakailangan. Higit pa rito, nagdala si Gobal ng maraming bagong pag-upgrade para kay Amay. Pagkatapos ay pinangunahan niya sila upang makita ang isang pares ng armored grenade launcher para kay Johan at marami pang item para sa Kenbo at Masaro. Maya-maya nakatanggap ng tawag si Yudo at isinama niya ang grupo ni Shiba. Nakarating sila sa isang nayon na malalim sa kagubatan.
Pagkatapos ay pumasok ang buong grupo sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Yuyuji, isang matagal ng ahente ng real estate na kasalukuyang nakatira pansamantala sa nayong ito. Ipinakita niya sa kanila ang data ng talaangkanan ng kanyang pamilya. Sa kasalukuyan 9 na tao ang nakatira doon, ngunit noong isang linggo nawalan sila ng kuryente at tubig. Habang nakikinig sila, biglang tumakbo ang isang batang babae at niyakap si Gashi, tinawag siyang tatay. Nagulat ang lahat, hiningi ni Yuyuji ang kanilang pangunawa, sinabing ang batang babae ay nawalan ng ama sa murang edad. Balik sa pangunahing isyu, sa kasalukuyan ang mga taga-nayon ay nahihirapang makalusot sa bawat araw pagkatapos ng pagkawala ng tubig at kuryente. Tinanong ni Adyo kung bakit mas pinili pa rin ng lahat na manatili dito kaysa umalis. Ipinaliwanag ng lalaki na dumaan sa digmaan ang kanilang bayan at lumipat sila sa isang refugee area. Ngunit isinara rin ang lugar na iyon kaya napilitan silang umuwi. Ibinahagi ng iba ang mga katulad na karanasan sa kanilang paggala hanggang sa napadpad sila sa liblib na nayon na ito. Kahit mahirap ang buhay dito, hindi makakarating sa lugar na ito ang digmaan. Ipinagpalit nila ang kaginhawaan para sa kaligtasan. Matapos marinig iyon, sinabi ni Adyo na tutulungan sila ng kanyang grupo hanggat maaari. Nang gabing iyon, ang lahat ay nagtayo ng kampo upang manatili. Ipinahayag ni Shiba ang kanyang paghanga sa kabaitan ni Adyo. Sinabi ni Gashi na si Yada ay hindi lamang isang puwersang rebelde, tumulong din sila sa mga kapwa mamamayang nangangailangan. Ang tunay na kailangan para muling itayo ang bansa ay makuha ang tiwala ng mga tao. Kinabukasan, umulan. Nagtipon ng lahat upang pag-usapan kung paano mareresolba ang mga problema ng nayon. Upang matiyak ang kalagayan ng pamumuhay ng mga taga-nayon, kailangan nilang ayusin ang mga isyu sa tubig, kuryente at pagkain. Iminungkahi ni Kamway na mag-drill ng isang balon, magtayo ng water wheel upang makabuo ng kuryente at magtanim ng bukirin. Nagsimulang magtrabaho ang lahat. Si Shiba at ilang iba pa ay nagnakaw ng makinarya mula sa mga lumang kotse. Samantala, hiniling ni Adyo kay Gobal na mag-sponsor ng ilang mga item. Pumayag naman si Gobal dahil kumikita pa ito. Ang lahat ay abala sa trabaho. Ang ilan ay nagtayo ng mga bahay, ang ilan ay naghukay ng balon at ang ilan ay nagtrabaho sa lupang sakahan. Pagsapit ng hapon, naupo silang lahat para sabay na kumain. Ang pagmamasid sa mga ngiti ng mga bata ay nagbigay kay Shiba ng kapayapaan ng isip. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng lahat ang kanilang trabaho. Habang nagsasalansan ng kahoy, tinawag ni Shin si Shiba para pumunta sa isang lugar. Pumunta ang dalawa sa isang tent sa taas ng bundok. Kung saan may tapahan, gusto niyang ayusin ito. Kung matagumpay, maaari silang gumawa ng tinapay, pizza at kahit palayok. Ibinahagi din ni Shin na ang kanyang pamilya ay may tradisyon ng palayok. Nang marinig iyon, nag-alok si Shiba na tulungan siya. Nagsimulang ibalik ng dalawa ang tapahan. Habang nagtatrabaho, may dumating na 2 bata. Curious kaya niyaya sila ni Shin na sumama. Araw-araw habang umuunlad ang lahat sa kani-kanilang gawain, natapos din ng grupo ni Shiba ang pagpapanumbalik ng tapahan. Sinubukan nila ito. Sa patnubay ni Shin, gumawa si Shiba at ang 2 bata ng maraming bagay tulad ng mga tasa at plato. Kailangan lang nilang sunugin at lagyan ng glaze ang mga ito at handa na silang gamitin. Samantala, natanggap na ng panig ni Gashi ang mga kinakailangang kagamitan at ang natitira na lang ay para sa balon na umahan ng tubig. Nagsimula ring umikot ang gulong ng tubig upang makabuo ng kuryente. Gayunpaman, sinabi ni Guy na ito lamang ay hindi magiging sapat para sa mga pangangailangan ng lahat. Ang koponan ni Gashi ay nahaharap din sa isang problema na tumama sila sa isang hard rock layer. Iniskan ni Kay ang lugar at tinansya na ang bato ay 2 metro ang kapal na mahirap masira. Ngunit kung kaya nila sinabi ni Angelo na 100 litro ang lalabas sa isang araw, sapat na para sa mga taga-nayon. Iminungkahi ni Miss Oka ang isang paraan upang mahawakan ito. Sa mga sumunod na araw, lahat ay patuloy na nagtatrabaho. Ang gulong ng tubig ay na-upgrade upang makabuo ng mas maraming kuryente. Ngunit na-rate pa rin ni Guy ang power supply bilang halos hindi sapat. Pagkatapos ay tinawag ni Kay ang 2 sa balon. Si Miss Oka ay nagdisenyo ng isang aparato na pinagsama ang isang laser na may isang piercing rod. Una, gagamitin nila ang laser upang matuno sa bato, pagkatapos ay babarilan ng baras upang masira ito. Dahil ang ideya ay kay Guy, pinilit niya si Shiba na gawin ito at sinabing kung hindi magagalit siya. Nang walang ibang pagpipilian, humakbang siya. Sa ilalim ng patnubay mula sa 3 mata, itinoon ni Shiba ang mga laser sa posisyon. Ngayon ang natitira na lang ay hilahin ang pangga. Ngunit sinabi ni Guy na kailangan muna niyang isigaw ang pangalan ng kasanayan. Sa pagpapatawa sa kanya, sumigaw si Shiba Ultra Drill Breaker at hinaila ang pangga. Di nagtagal, bumubulwak ang tubig mula sa underground spring. Ginamit nila ang presyon ng tubig upang mapabilis ang pag-ikot ng gulong ng tubig na gumagawa ng isang matatag na supply ng kuryente. Bumukas ang mga ilaw.
Ang mga bagay ay unti-unting bumuti. Iniyuko ng mga taga-nayon ang kanilang mga ulo bilang pasasalamat. Pagkatapos ng paglalakbay pinapunta sina Shibogashi at Shin sa isa pang misyon upang bumili ng mga supply para sa mga miyembro ng Yada. Kinailangan nilang gawin ito ng palihim. Sa pagtingin sa mahabang listahan walang ideya si Shiba kung kailan sila matatapos. Noon lang nakilala ng isang kakilala si Gashi na si Yuyo iyon. Umupo ang buong grupo para mag-usap sa park. Hindi inaasahan ni Shiba na magkakaroon ng kapatid si Gashi. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya itong ngumiti ng ganoon. Sinabi pa ni Kay sa kanilang dalawa ang tungkol kay Yuyo. Si Yuyo ay dating nagtatrabaho sa punong tanggapan ng Yada kasama ang mga magulang ni Kay ngunit pagkatapos silang dalawa ay namatay sa pakikipaglaban sa hukbong Asano inampon ng ama ni Gashi si Yuyo at pinahalagahan siya ni Gashi na parang isang tunay na kuya. Nang biglang umalis si Yuyo sa organisasyon labis nitong ikinalungkot si Gashi sa mahabang panahon. Pagkatapos ng ilang taos-pusong pag-uusap oras na para umalis si Yuyo. Nagpalitan ng contact information ang dalawa at pagkatapos ay naunang umalis si Yuyo. Nang bumalik si Gashi sa punong tanggapan kinuha niya ang kanyang larawan kasama ang kanyang ama at si Yuyo. Muling lumitaw ang ilang mga lumang alaala. May pagkakataon na aksidenteng naligaw ang dalawa sa bundok. Takot na takot si Gashi ngunit tiniyak siya ni Yuyo. Kahit na hindi sila magkadugo palaging pinoprotektahan ni Yuyo si Gashi. Iyon ang mga alaalang hindi makakalimutan ni Gashi. Kinabukasan sinubukan ng koponan ni Shiba ang mga bagong kagamitan. Habang sinusuri kung ayos na ang lahat nakatanggap si Gashi ng mensahe mula kay Yuyo. Tuwang-tuwa siya iyon ay hanggang sa inimbitahan din ni Yuyo sina Shiba at Shin. Dinala silang tatlo ni Yuyo sa Japanese city na kanyang itinatag. Lahat ng nakatira doon ay Japanese. Walang kahit isang tao mula sa teritoryo ng Asian Cooperative. Bagaman hindi opisyal na kinikilala ang lungsod ay may 3482 residente katumbas ng isang maliit na bayan. Ang lahat ng mga desisyon ay ginawa ng mga Hapones mismo. Ngunit hindi ito tumigil doon. Ang pinuno ng distrito ng autonomous na lugar na ito ay walang iba kundi si Yuyo. Sinamba siya ng lahat. Ang tanging gusto niya lang ay makita ang mga walang humpay ng ngiti ng mga bata. Gusto niyang protektahan silang lahat. Kaya rin niya iniwan si Yada dahil magkaiba ang landas niya at ng organisasyon. Ang pamamahala sa autonomous zone na ito ay napakahirap dahil kailangan niyang makipag-ayos sa hukbong Asano araw-araw sa halip na makipaglaban tulad ni Yada. Umaasa siyang mas lalawak pa ang lungsod sa hinaharap. Pagkatapos oras na, kaya naman iniwan ni Yuyo silang tatlo para malayang mag-explore. Hindi pa sila nakakalayo ay nagsimula na silang bigyan ng maraming regalo ang mga lokal dahil kakilala sila ni Yuyo. Umakyat si Shiba Enshin sa isang burol upang tamasahin ang tanawin ng lungsod habang sinalubong ni Gashi ang kanyang kapatid pagkatapos ng pulong. Hindi nagpatalo si Yuyo at dumiretso sa puntong gusto niyang iwan ang kanyang nakababatang kapatid si Yada at samahan siya sa lungsod na ito. Ipinaliwanag niya na dahil sa cap ng populasyon ang bilang ng mga residente ay hindi maaaring tumaas. Gayunpaman maaari niyang hilingin sa hukbong Asano na gumawa ng exception para kay Gashi. Ayaw na niyang humawak ng baril ang kapatid niya. Gusto niyang mamuhay siya ng matiwasay dito. Hindi agad nakasagot si Gashi at humingi ng oras para makapag-isip. Bumalik siya sa headquarters. Habang pinag-iisipan pa niya ito nilapitan siya ni Gobal at isiniwalat ang isang masakit na katotohanan dahil ang pagkawala ni Gashi ay negatibong makakaapekto sa kita ng kumpanya. Sinabi niya na si Yuyo ay isang especially iya para sa hukbong Asano. Kung maniwala si Gashi o hindi nasa kanya na. Ngunit binigyang diin ni Gobal na ang impormasyon ay isang katotohanan ng kalakal ay hindi kailangang ayusin. Tsaka may kaunting pangangatwiran halata naman. Paano pahihintulutan ng hukbong Asano si Yuyo na magtatag ng ganoong kalaking autonomous zone maliban kung siya ay nagtatrabaho para sa kanila? Ayon kay Gobal kapalit ng paglikha ng lungsod na iyon pinagsilbihan sila ni Yuyo sa pag-agaw ng lupa paglabas ng impormasyon pagtukoy sa mga elemento ng rebelde panunuhol at kung minsan ay pang-blackmail. Pinoprotektahan ng nakatatandang kapatid na si Gashi ang mga Hapon sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanila. Kung patuloy na makikipag-ugnayan si Gashi kay Yuyo sandali na lamang bago tuluyang tumagas ang impormasyon ni Yara. Ang pagkawala ng isang piloto ay isa ng malaking kawalan para sa kumpanya lalo na ang tatlo. Pinayuhan ni Gobal si Gashi na mag-isip ng mabuti upang maiwasan ang hindi kinakailangang malubhang kahihinatnan. Kung hindi pa rin siya naniniwala maaari siyang mag-imbestiga. Matapos marinig iyon ay umalis na si Gashi. Sa isang madilim na silid sinabi ni Gashi kay Kay na huwag banggitin ang alinman dito sa sinuman. Naalala niya noong nawalan siya ng ama ay tahimik lang siyang nakaupo doon malalim ang iniisip at si Yuyo ang dumating para aliwin siya. Hindi siya makapaniwalang gagawa ng ganoon ang kanyang kapatid kaya kinabukasan palihim na bumalik si Gashi sa lungsod para mag-imbestiga.
Pagkatapos lamang ng ilang pag-ikot napansin niyang maraming bagay ang hindi maganda. Ang mga supply medical man o pang-araw-araw na pangangailangan ay lubhang kulang. Patuloy na nagrereklamo ang mga lokal. Habang lumalakad pa siya nakita ni Gashi ang isang sasakyan ng Asian Army na patungo sa opisina ni Yuyo gaya ng inaasahan. Ginagamit nila ang paghahatid ng mahahalagang kalakal bilang leverage para ipilit si Yuyo na magbigay ng impormasyon kahit na malinaw na hindi ito bahagi ng kanilang kasunduan. Wala pa rin siyang choice kundi sumunod. Nasaksihan ito ni Gashi sa pamamagitan ng surveillance camera. Matapos umatras ang mga puwersa ng Asya nag-isip sandali si Yuyo at saka tinawag si Gashi. Nagkita silang dalawa sa labas ng autonomous zone at nagtungo sa headquarters. Doon nakilala ni Yuyo sina Conway at Ido. Inihayag niya ang lahat kung paano siya nakipagtulungan sa mga puwersang Asyano upang maitatag ang autonomous zone at kung paano nila sinusubukang kumuha ng impormasyon mula sa kanya upang planuhin ang paglipol kay Yara. Naghinala siya na maaaring gamitin ng Asia ang autonomous zone bilang base kaya pinayuhan niya ang mga ito na bawiin ang kanilang mga tropa sa lugar. Matapos ihayag ang lahat bumalik si Yuyo bago pa man maghinala ang mga Asyano. Tinanggihan niya ang imbitasyon ni Ido na manatili. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon hindi humandar ang sasakyan ni Yuyo. Nag-check ang maintenance crew at sinabing aabutin ng isang buong araw ang pag-aayos kaya iminungkahi nilang doon na magpalipas ng gabi si Yuyo. With that hindi na siya nagtimpi sa dilim ng gabi. Nang mahimbing na ang tulog ng lahat lihim na kinopya ni Yuyo ang data ni Yara. Ngunit sa pagtatangka niyang tumakas hinarang siya ni Gashi. Nagsimulang magtalo ang dalawang magkapatid na gusto ni Yuyo na protektahan ang kanyang mga tao hindi gustong makita silang mamatay habang hindi kayang isakripisyo ni Gashi ang kanyang sariling organisasyon. Lumaki ang pagtatalo hanggang sa tumalikod si Yuyo para umalis. Tinutukan ni Gashi ng baril ang kanyang kapatid ngunit hindi niya napigilan ang sarili na hilahin ang gatilyo. Sa mga sumunod na araw ang tatlong piloto ay nag-anod sa dagat upang salubungin ang Tao Hoko isang rebelding organisasyon na katulad ng sa kanila. Ibang ruta ang tinahak ng tatlong piloto mula sa Ido at Kumay. Noong nakaraang araw na pag-usapan nila ni Gobel ang kanilang mga plano sa paggalaw. Sinabi niya sa kanila na maaaring makilala nila ang grupong Tao Hoko na nagtatrabaho rin upang buhayin ang Japan ngunit kasalukuyang tinutugis ng mga puwersang Asian-European. Maya-maya pa ay nakita na nila ang kanilang destinasyon ang isla kung saan nagtatago ang grupo ng Tao Hoko. Sa sandaling iyon ang isla ay sinasalakay ng hukbong Asian-European. Ang mga tagapagtanggol ay desperadong lumalaban ngunit ginagamit ng kaaway ang mga unit ng Mi para sugpuin sila. Sakto namang dumating ang grupo ni Shiba para sumuporta. Sinaksak ni Gashi ang mga kaaway mula sa malayo habang sina Masaru at Kendo ay sumabak sa aksyon pinutol ang mga unit ng Mi. Gayunpaman napakarami pa rin ang kalaban kaya nag-deploy si Gashi ng mga smoke bomb at nag-utos ng pag-atres. Si Teniente Zelnoy na siyang namumuno sa operasyong ito ay nasaksihan ang lahat na tumatawa ng masaya. Sinabi niya na sa susunod siya ay personal na papasok sa larangan ng digmaan. Matapos makatakas nakilala nila si Commander Kono na nagpasalamat sa kanilang tatlo sa kanilang tulong. Lumingalinga si Shiba at nakita ang napakakaunting tao na halos hindi sapat na matawag na isang organisasyon. Ipinaliwanag ni Kono na dati silang maraming miyembro ngunit mula nang si Zelnoy ang pumalit sa mga operasyon malaki ang kanyang namuhunan sa mga unit ng Mi para tugisin at lipulin ang organisasyon ng Tao Hoko. Ang sumunod na plano ni Kono ay salakayin ang silangang bahagi ng isla kung saan naroon ang kanilang mga kaalyado. Upang muling mapangkit sinabi ni Guy na upang madagdagan ang kanilang mga pagkakataong magtagumpay kailangan nilang mag-scout sa paligid upang maunawaan ang lupain. Naghiwalay silang tatlo para sa reconnaissance bawat isa ay may escort. Nang makarating si Shiba sa mas mataas na lugar napansin niya ang kakaibang mga sinag ng liwanag. Ipinaliwanag ng kanyang escort na sila ay mga signal device ng kaaway na nakadeploy sa malaking bilang. Hindi nila nakita ang mga tao lamang at kung naka-off ang signal magti-trigger ito ng alerto ng kaaway. Pinagmasdan sila ni Shiba at naisip niyang magagamit niya iyon. Samantala nagpapahinga si Zelnoy sa paliligo nag-e-enjoy bago ang laban. Tutol ang kanyang sekretarya kinu-question niya kung bakit kailangan niyang personal na magpakita gayong mayroon na silang tagumpay sa kamay ngunit sinabi ni Zelnoy na gusto niya iyon at matatalo niya mismo ang grupo ni Shiba. Si Shiba ay pumwesto kasama sina Gashin at Shin. Habang lumalalim ang hamog sumakay si Zelnoy sa isang ami at inilunsad ang sweep operation na nag-utos ng random na artillery fire sa kagubatan. Nang mapansin nilang gumagalaw ang grupo ni Shiba ipinagpatuloy nila ang pagbomba sa kanilang landas. Nagkalat si Gashin ng mga smoke bomb upang i-jam ang mga signal ngunit inactivate ni Zelnoy ang lahat ng signal tower matapos makita ang tatlo sa mapa. Pinaputukan nila ang grupo ni Shiba sa isang lugar. Gayunpaman nang malapit na nilang bitag sila biglang nawala ang signal.
Sa labas pinasabog ni Gashin ang isang tulay na naglabas ng maraming mga kaaway. Lumipad sina Kenbo at Masaru mula sa magkabilang gilid upang lipulin ang natitira. Ang paghak sa kanilang system ay madali na nagpapahintulot sa kanila na pekay ng kanilang mga posisyon. Gamit ang fog para itago ang sarili, ibinaba nila ang natitirang maliit na prito at dumiretso sa Zelnoy. Nauuna sina Angelo at Gay sabik na kunin siya. Habang si Kay ay nanatili sa likuran at pinagbabaril ang dalawang kalaban sa likod ni Zelnoy, ang espada ni Kenbo ang unang nakabangga sa kanya. Nang dumating ang kanyang mga tauhan upang tumulong, sila ay pinaputukan at kinailangan na umiwas. Babarilan na sana ni Zelnoy si Kenbo nang bumalik si Masaru at nilaslas ang kanyang baril na napinsala nito. Kahit na nahuli sa isang pincer attack mula sa magkabilang panig, nagawa pa rin ni Zelnoy na lumaban. Napakahirap basagin ang kanyang espada. Gayunpaman, habang nakikipaglaban ang kanyang amo ay biglang tumigil sa paggalaw. Nagpa siya si Gashin na umatras, sinabing hindi na kailangang patayin siya, habang si Zelnoy galit na galit ay pinandilatan sila ng isang maharlikang tulad niya. Ito ay walang pinagkaiba sa isang insulto. Sa sandaling iyon, parehong nabasag ang espada at ang baluti sa amay. Bumalik kasama ang grupo ni Shiba. Matapos pagsamahin ang grupo ni Kono sa mga natitirang tropa, nagpaalam na sila. Sumakay ang tatlo sa barko para muling makisama sa pangkat ni Kamway. Pagkatapos ng paglalakbay na ito, naging mas positibo si Gashin. Hindi nagtagal nakilala muli ng Shiba team ang maintenance crew. Pero bago sila mag-serve sa Kenbo, hiniling ni Shiba na hugasan muna ito dahil medyo madumi. Sa lugar ni Hardy, kahit papaano ay nakipag-ugnayan sa kanya si Gobal at nagmungkahi ng deal. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan at sinabi lamang na siya ay isang merchant na nagbebenta ng impormasyon sa lokasyon ng Ghost. Upang patunayan ang kanyang kredibilidad, inihayag ni Gobal ang lahat ng impormasyon tungkol kay Hardy Sofia at kaibigan ni Hardy na si Ray. Tinanong ni Hardy kung anong presyo ang gusto niya, pero ang sabi ni Gobal ay ayaw niya ng pera, ito ang puhunan niya sa kanilang magiging relasyon. Pagkatapos nito, umalis si Gobal at ipinadala ang intel kay Hardy na agad itong ibinigay sa ahensya ng Panektik para sa pagsusuri. Samantala, nakatanggap si Adyo ng ulat mula sa Maintenance Department tungkol sa kalagayan ng tatlong piloto. Pagkarinig nito ay binigyan niya sila ng oras para magpahinga. Matapos tapusin ang tawag, sinabi kay Adyo na may dumating na bisita. Para naman sa pilot group, habang naghuhugas ng amay, nagkwentuhan sila tungkol sa kinabukasan at kung ano ang kanilang gagawin pagkatapos ng restoration ng Japan. Nais ni Shin na itayo muli ang pagawaan ng palayok sa bahay. Kailangan pang ipaghiganti ni Gashi ang kanyang ama. At nang marinig iyon, nangako si Shiba na tutulungan siyang talunin si Ghost. Gusto rin tumulong ni Shin, hindi sumagot si Gashi. Ngunit sumili ang ngiti sa kanyang mukha tulad ni Zelnoy pagkatapos na paglaruan ng isang grupo ng mga brats. Nagulat siya sa kanyang commander at hiniling na ilipat sa pangkat na nangangaso sa organisasyon ng Yata. Inaprubahan ng mga nakatataas ang kanyang kahilingan. Samantala, nakilala muli ni Adyo si Kamway. Ipinakita ni Kamway kay Adyo ang ilang larawan ng mga sugatang sundalong Asyano na may hindi kilalang pinsala na posibleng inatake ng mga puwersa ng ibang bansa. Isinasantabi iyon, ipinakita ni Adyo kay Kamway ang kasalukuyang mapa ng Japan na hinati sa 4 na paksayon. Kung magpapatuloy ang mga operasyon, lalawak ang teritoryo sa ilalim ng kontrol ni Yata. Opisyal kabilang ito sa alyansa ng North American. Ngunit pinanatili ng Japan ang autonomous control. May isang bagay na ikinatuwa ni Hardy sa buong panahon na sinakop ng 4 na paksayon ang Japan. Hindi nila kailanman ipinaglaban ang isa't isa upang palawakin ang kanilang mga teritoryo, ngunit nagbago iyon kamakailan. Ito ay dahil sa isang napakalaking catalysta na nagdulot ng napakalaking kaguluhan sa orihinal na amay. Kenbo, mas tiyak ang self-evolving at pag-aaral ng AI sa loob ng Kenbo. Ang Ghost ay may katulad na AI, posibleng mas mataas pa kaysa kay Guy. Habang iniisip ito ni Hardy, mas gusto niyang angkinan ito. Nagpa siya siyang makipagtulungan kay Gobal dahil ito ay kapwa kapaki-pakinabang. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang intel mula sa intelligence agency na 70% nakapani-paniwalang nasa loob pa rin ng Asian Cooperative Zone si Ghost. Dahil umangkop ito sa kanilang mga lumang estratehiya, kailangan ni Hardy ng bagong diskarte upang labanan ito. Tinanong niya si Sophie mula sa katalinuhan kung nasubaybayan nila ang grupo ni Shiba. Ngunit sinabi niya na matagal na silang nawala sa kanilang landas. At base sa espekulasyon, maraming posibleng direksyon na maaari nilang puntahan. Matapos mag-isip sandali, niyaya ni Hardy sina Ray at Sofia upang makalanghap ng sariwang hangin. Samantala, pagkatapos mapanatili ni Shiba at Mizuro ang Kenbo, sina Shiba, Shin at Gashi ay nagbalat kayo para mamili. Pagdating sa palengke, naghiwa-hiwalay ang grupo para mamili. Medyo na-overwhelm si Shiba sa dami ng tao at aksidenteng nabangga si Hardy. Humingi ng tawad si Shiba at mabilis na umalis.
Ngunit nakilala ni Hardy ang kanyang boses mula kanina at sinundan at pinagkumpara ito ni Ray. Pagkatapos ng kanilang pamimili sa hapon nagpakita si Mizuru at inanyayahan ang grupo na magpahinga sa mga hot spring. Sa banyo naghiwalay sila sa mga seksyon ng lalaki at babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon si Shiba ay bumangga muli kay Hardy. Nang hindi nagpapatalo ipinahayag ni Hardy na kasama siya sa mga puwersa ng North American at ipinaliwanag ang kanyang misyon na makuha ang Ghost na nabigo siya. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang kasalukuyang lokasyon ni Ghost na ikinabahala ni Gashi. Nang hindi sila hinayaang magtanong umalis si Hardy kasama si Ray sa gilid ng mga babae. Ipinaalam din sa kanila ni Sophie ang parehong bagay. Noong gabing iyon muling inatake ni Ghost ang base ng hukbong Asciano na nagdulot ng matinding pinsala. Kinabukasan ipinaalam ng team ni Shiba kay Ado ang lokasyon ni Ghost at si Hardy. Si Gashi na puno ng pagnanais na ipaghiganti ang kanyang ama ay gustong pumunta kaagad. At handang tumulong si Shiba kailangan niyang ipaghiganti si Risa. Gayunpaman hiniling ni Ado sa kanilang dalawa na pasensyahan hanggang sa maberipika ang impormasyon. Mula sa sandaling iyon itinapon ni Gashi ang kanyang sarili sa pagsasanay. Pagkaraan ng 2 araw nakumpirma ang impormasyon na si Ghost ay nasa Okinoshima. Kung saan nakuha nito ang mga kuta ng hukbong Asciano umatras ang hukbo sa mainland upang magtatag ng mga depensa sakaling maglunsad ng land assault si Ghost. Sa kasalukuyan si Ghost ay natutulog para sa pagkukumpuni at ipinahayag ni Kay na mayroon pa ring mga sibilyang Hapones sa Okinoshima na inabandona ng hukbong Asciano. Ngayon ang pagkatalo sa Ghost ay direktang nakatali sa pagprotekta sa mga Hapones at tinubo ang bayan. Pagkatapos ay itinalaga ni Ado ang misyon na iligtas ang mga sibilyan at talunin si Ghost sa kanilang tatlo. Kasama sa plano ang 2 koponan. Ililikas ng Team A ang mga sibilyan habang ang Team B na binubuo ng 3 piloto ay magsasagawa ng sorpresang pag-atake sa lugar kung saan pinaniniwalaang natutulog si Ghost. Matapos maisapi na lang plano naghiwa-hiwalay ang lahat para isagawa ang kanilang mga tungkulin. Sa mga sumunod na araw ang Team A ay nagtrabaho upang pakilusan ang mga sibilyan ng isla para sa paglikas habang ang Team B ay may sensinang nagsanay para sa labanan. Hindi nagtagal dumating ang araw ng operasyon. Nang gabing iyon maraming bangka ang naglayag patungong Okinoshima. Ang Team A ay lumapag at nagsimulang ilikas ang mga sibilyan sa mga bangka habang ang Team B ay sumulong patungo sa kinaroroonan ni Ghost. Samantala umupo si Hardy upang umani ng mga benepisyo. Nagising na si Ghost at nagsimulang manghuli ng mga labi ng hukbong Asciano winasak si Tuamay at pinuntirya ang commander na minsang nakalaban kay Shiba. Sa sandaling iyon dumating ang tatlo at naglunsad ng isang pag-atake hinaila ito palayo tulad ng inaasahan. Tinarget ng multo si Shin alam niyang hindi pa siya sanay sa estilo ng pakikipaglaban nito at patuloy siyang nilapitan. Sumugod si Kenbo para tumulong at inutusan sila ni Gashi na lumipat sa Strategy B. Naakit nilang tatlo si Ghost sa isang open area. Lumipad si Masaru sa itaas para alalayan. Nilabanan ni Kenbo si Ghost ngunit ito ay nagkaroon ng 4 na umaataking armas na huli si Shiba nang hindi nakabantay at inilagay siya sa isang dehado. Nagbigay si Johan ng panakip na apoy na itinoon ang atensyon nito sa kanilang dalawa. Pagkatapos nagpaputok si Masaru ng electric net para matrap ito. Tinangka ni Johan ang isang finishing shot ngunit humarap si Ghost gamit ang mga wire mula sa mga paa nito sinira ang lambat hinawakan ang ulo ni Johan at sinubukan itong durugan. Inalis ni Kenbo ang braso nito at nagpaputok si Masaru ng isa pang lambat upang pigilan ito. Umatras silang tatlo para muling magsuri. Ang kapangyarihan ng Ghost ay nag-evolve sa isang nakakabaliw na bilis ang mabilis na pag-unlad nito ay nakagugulat sa kanila. Ang pakikipag-usap tungkol sa ebolusyon ay nagbigay ng ideya kay Shiba. Naabutan ni Ghost mula sa likuran at sinabihan ni Shiba si Gashi na isagawa ang Strategy A. Inakit ito ni Kenbo sa bundok. Nahanap ni Guy ang imbakan ng mga bala at hinaila ito sa loob habang naghihintay na si Masaru sa harapan. Nagpaputok si Shin ng 2 layer ng lambat para ipin ito sa loob ng storage at isinara ni Guy ang pinto. Mula sa malayo tinutukan ni Gashi. Ang bala ay tumama sa ammo cache na nag-trigger ng isang pagsabog ng chain na sumabog sa buong lugar. Ngunit bago pa sila makapagdiwang nakatayo si Ghost na hindi kumikibo sa gitna ng apoy. Gayunpaman hindi sila sumuko at muling naninangil. Gayunpaman nasuntok si Kenbo at si Masaru ay itinapon sa isang tabi na parang isang laruan. Tinawag ni Gashi ang dalawa para lumaban ng magkasama gaya ng kanilang pagsasanay. Pinagpatuloy ni Hardy ang pagmamasid sa malayo kung sino ang nanalo. Makikinabang siya kung mananalo si Shiba. Nalutas ang problema ng Ghost. Kung nanalo si Ghost maaari niyang kolektahin si Guy para sa pagsasaliksik. Samantala matagumpay na nailikas ni Tima ang mga sibilyan at nakuha pa ang mga labi ng hukbong Asciano. Back to the battle maayos ang coordinate ng trio.
Ngunit kahit na ito ay nagkaroon ng pinsala, si Ghost ay nanatiling napakalakas. Lumipad ito at winasak ang rifle ni Johan para pigilan ang kanyang pag-sneak. Naghinala si Guy na ito ay hindi na isang autonomous AI ngunit na pilot ng isang tao sa kabila ng kanilang 3-on-1 na laban. Mabilis na bumababa ang kanilang mga panalo. Noon lang tumawag si Kono at inutusan silang umatras, sinabing nagawa na nila ang kalahati ng misyon. Ngunit tumanggi si Shiba, alam niyang hindi sila pababayaan ni Ghost. Nangako siyang babalik ng buhay at hiniling sa kanyang tiyuhin na huwag mag-alala. Nang marinig iyon, pumayag si Kono na magpadala ng karagdagang mga supply. Ipinagpatuloy ng tatlo ang kanilang pag-atake. Sinuntok ni Ghost si Kenbo at sinalpak si Masaro sa lupa, saka nabali ang braso ni Masaro at kinuha ang binti ni Johan. Nakuha ni Shinberly si Gashi at matagumpay na nagtago ang dalawa. Si Kenbo ay pinagmamasdan si Ghost mula sa malayo. Gumamit sila ng thermal camera at natuklasan na ang pinagmumulan ng enerhiya na ginamit nito ay matatagpuan sa buntot nito. Ipinaliwanag nito kung bakit maaaring tumagal sa kanilang tatlo nang hindi gumagasta ng enerhiya habang ginagawa nila. At iyon ang kahinaan nito. Kung patuloy itong nagpapanatili ng mataas na temperatura nang hindi naglalabas ng panloob na init sa kalaunan, ay mag-iinit ito. Pagkatapos ay muling nagsama-sama ang tatlo at nagbahagi ng enerhiya sa isa't isa. Inilipat ni Johan at Masaro ang lahat ng kanilang lakas sa Kenbo upang mapabagsak ni Shiba si Ghost. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy ni Kenbo ang pakikipaglaban kay Ghost. Habang ang tenyente at si Johan ay pumasok sa mga posisyon ng pag-atake, ipinagpatuloy ni Shiba si Ghost sa bodega ng ami ng militar ng Asha para sa isang pag-atake. Sumakay ito sa bodega at pagkatapos ay kinokontrol ang mga ami upang paputukan si Shiba. Ngunit tumalon na si Kenbo at pinasabog ang bodega. Siyempre tumayo pa rin si Ghost. Sa puntong ito nagkaroon ng abiso na nakarating na ang dalawa sa kanilang posisyon. Gayunpaman, unti-unting nawawala ng lakas si Kenbo. Sa puntong ito walang ibang pagpipilian si Guy kundi i-break ang limiter na ito ang tanging paraan para talunin si Ghost ng walang pag-aalinlangan. Pumayag naman siya, sure enough. Matapos masira ang limiter, naging mas mabilis si Kenbo at sa isang iglap ay hiniwa ang isa sa mga braso ni Ghost. Magkapantay na ngayon ang dalawa. Dinala ni Kenbo si Ghost sa isang nasusunog na lugar. Sina Shiba at Guy ay nag-coordinate para suntukin si Ghost na halos wala na itong pagkakataong makalaban. Nang wasakin niya ang isa pang braso nito, iyon ay noong tumalon ang tenyente at pinugutan ng ulo si Ghost at winasak ni Johan ang energy tail nito mula sa malayo. Gumuho ang multo at lumipad si Kenbo para ihatid ang pangwakas na suntok. Ngunit nabasag ang espada at sabay-sabay na nag-overload ang buong sistema ni Kenbo. Nag-overheat din si Ghost at naglalabas ng init. Sa loob lamang ng ilang minuto ay subog na ito dahil sa sobrang init. Gayunpaman, sumugod si Ghost sa karagatan upang lumamig. Pinipigilan ang pagsabog hamarang si Kenbo. Determinado na mamatay kasama nito kung kinakailangan, ayaw na muling mangyari ang isang bagay tulad ng nangyari kay Risa. At upang ipaghiganti ang ama ni Gashi, nagpasya si Shiba na isakripisyo ang sarili. Mamamatay siya para protektahan ang lahat ng mahal niya. Sa mga huling sandali nagkaroon ng huling pag-uusap sina Shiba at Guy. Kahit anong mangyari, magsasama silang dalawa hanggang sa dulo ng Earth. Pagkasabi nun, nawala ng connection si Guy. Pinasalamatan siya ni Shiba sa pagpapakita sa kanya na ang mundo ay nagtataglay pa rin ng maraming magagandang bagay. Tapos pareho silang sumabog kasama si Ghost. Matagumpay na nailikas ni Tima ang mga sibilyan. Naging madilim ang kapaligiran nang makatanggap ng ulat na ang isang piloto ay nawala ng signal ng Ado ay naabisuhan. Nang mag-check sila, wala na, ngunit hindi sila maaaring magdalamhati ng matagal. Dahil may mga misyon pang dapat tapusin, nagpaalam sina Shin at Gashi kay Shiba at nagpatuloy. Samantala, nabawi ni Hardy ang ilang mga fragment ng Ghost. Ang mas nakakagulat ay ang AI nito ay nanatiling buo. Dito nagtatapos ang part 1 ng anime.